Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1891900. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Alam ng matanda na hindi siya ang tinatanong ni Mateo, kundi si Trent. Isa lamang siyang katulong, bagamat mataas ang kanyang cultivation realm, malinaw na mas mababa ang kanyang katayuan kay Trent. Si Young Master Trent ay ang 9 Pledge Imperial Capital, ang disipulo ng Linghua Pavilion. Ang kanyang amo ay ang. Nang medyo nasabi na ng matanda ang sinabi niya at malamig na pinutol ito ni Mateo, mukhang walang silbi ang babalako. ARGHH. Isang matinis na sigaw ang lumabas sa bibig ni Trent. Nabali na ang binti niya dahil kay Mateo. Nagbago ang mukha ng matanda. Binanggit niya ang amo ni Trent dahil gusto nitong takutin si Mateo. Sino ang mag-aakala na hindi pala sumuko ang lalaking ito na direktang nagpahina kay Trent? Nasaktan si Trent hanggang sa napuno ng malamig na pawis ang kanyang noo. Ngunit mahigpit pa rin ang pagkakahawak sa kamay ni Mateo. Paano pa rin makakapaglakas loob ang matandang lalaki na sumugal? Ang tanging nasabi niya lang ay, si Young Master Trent ay nabighani sa isang dalaga sa Cloud Jade Imperial City. Kaya siya pumupunta rito para gampanan ang posisyon ng Patrolling Inspector. Kumunat ang noo ni Mateo, at muling nagtanong, kung siya ang magiging Patrolling Inspector, bakit itatapon si Jiang Jade Hall sa death cell? Sabi ng matanda, dahil hindi niya alam kung paano pahalagahan ang mga pabor. Nang marinig ito ni Mateo, nanlamig ang kanyang ekspresyon at sinabi, ayaw ibigay ni Jiang Jade Hall ang posisyon ng pagpapatrolya, kaya nagplano kayo na i-frame siya, itapon siya sa isang death cell, tama ba? Tahimik ang matanda. Malinaw na tama ang hula ni Mateo. Malamig na ngumiti si Mateo at sinabing, mabuti, maaari ka nang umalis at mamatay. Pagkatapos magsalita, akmang gagawa na ng aksyon si Mateo para patayin si Trent. Malaki ang ipinagbago ng mukha ni na Trent at ng matanda, hindi inaasahan na si Mateo pala ay ganoon kabangas, na gustong pumatay ng tao ng direkta. Sa pagkakataong ito, biglang nagsalita si Rodel, Mateo, hindi mo dapat gawin yan. Kumunat ang noo ni Mateo, bahagyang nabawasan ang puwersa sa kanyang kamay. Nahirapan si Rodel na lumapit kay Mateo, habang sinasabi ang pangit na ekspresyon, ang amo ni Inspector Wu na nagpapatrolya ay isang makapangyarihang true god, ang katayuan ng pamilya Wu sa 9 Pledge Imperial Capital ay pambihira rin. Kapag pinatay siya, ang buong Heavenly Eagle Imperial City ay kailangang ilibing kasama niya sa kamatayan. Bumuwak ang malamig na pawis mula sa ulo ni Trent, nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang sinasabi, oo. Hindi ako maaaring mamatay, kung mamamatay man ako, tiyak na magagalit ang Linghua Pavilion. Hanggat hinayaan mo akong umalis, mahalaga ang araw na ito. Tatanggapin ko na parang walang nangyari. Naningkit ang dalawang mata ni Mateo, dahan-dahang lumuwag ang mga daliri. Maaari siyang kumilos ng pabaya at walang pakialaman ng mag-isa, ngunit napakaraming tao sa Heavenly Eagle Imperial City, kaya medyo nag-iingat pa rin siya na makisangkot sa mabubuting tao. Sa sandaling bumitaw ang mga daliri ni Mateo, si Trent ay biglang sumulpat na parang kidlat. Ang lakas ng Mateo na ito ay masyadong nakakatakot. Yunwo, patayin mo siya para sa akin. At saka, ang iilang ito, huwag kayong mag-iwan ng kahit sino. Turo ni Trent kina Rodel, Cooper, at sa iba pang nasa likuran ni Mateo at galit na sabi niya. Hindi mapigil ang magbago ng husto ang mga mukha ni na Rodel at ng iba pa nang marinig nila ito. Hindi niya inaasahan na si Trent ay naging ganito kabilas na naging masungit. Kung hindi dahil sa kanilang pagmamakaawa, napatay na sana ni Mateo si Trent. Ngunit sa isang kisap mata, papatayin na sila ni Trent. Ang ikawalong langit na Diyos na Celestial, Yunwo, sino ang kanyang katapat? Walang ingat at bulag na pag-iisip para manggahas na gumawa ng hakbang laban kay Young Master Trent. Ngayon, ipapapatay kita ng walang libingan. Sa sandaling inilabas ang aura ng isang 8th Firmament Celestial Deity, nagbago ang mga mukha ng lahat. Ang nakapangangilabot na kapangyarihang pandaigdig na iyon ay nagpamukhang nawala ng pag-asa kay Rodel at sa iba pa. Nagpapatrulyang Inspector Wu, ito. Hindi pagkakaunawaan lang ang lahat ng ito.
Sana'y may taas ni Lord Patrolling Inspector ang kamay mo bilang awa at palayain si Mateo. Kung gaano kanya nasaktan, ako, si Rodel, ang mag-isang babalikat nito. Determinadong sabi ni Rodel. Natawa si Trent nang marinig niya ito at sinabing, ang baliw na ito ay nang ahas na baliin ang binti ng sogong ito. Nakagawa na siya ng isang krimeng may kamatayan. Ano ang mga kwalifikasyon mo, isang maliit na second firmament celestial deity, para pasanin ito? Ngayon, kailangan ninyong lahat mamatay. Bahagyang naninangkit ang mga mata ni Mateo. Tumingin kay Trent at malamig na sinabi, binigyan na kita ng pagkakataon, ikaw ang hindi marunong magmalasakit. Hahaha. Pagkakataon. Batang lalaki, kung hindi mo lang tinambangan ang sogong ito ngayon lang, matatakot ka ba sa sogong ito? Ngayong nandito si Yunwo, kaya mo pa bang baligtarin ang langit? Gawin mo na. Tila nakarinig si Trent ng isang nakakatawang biro habang tumatawa ng malakas habang sinasabi ito. Isang malamig na liwanag ang sumilay, isang guhit ng nakakatakot na liwanag ng espada ang sumugod patungo kay Mateo. Ang kapangyarihan ng isang 8th firmament celestial deity ay lubhang nakakagulat. Sa oras na ito, si Rodel at ang iba pa ay nakatayo sa likuran ni Mateo. Hanggat lalayo siya, tiyak na mamamatay sina Rodel at ang iba pa ng walang duda. Ang Yunwo na ito ay malinaw na isang taong mayaman sa karanasan sa labanan, medyo mabangis kapag umaatake. Pinipilit ng espadang ito si Mateo na harapin ang atake ng harapan. Bahagyang dumilim ang ekspresyon ni Mateo, biglang kumilos ang Frost Counter Sword. Putok. Isang malakas na kalabog ang sumabog sa pagitan ng dalawang tao. Ang nakapangangilabot na enerhiya ay agad na nagpalipad kay Rodel at sa iba pa. Umatras kayong lahat. Malamig ang boses ni Mateo. Malinaw na galit na talaga siya. Nanlihit din ang mga mata ni Yunwo nang sumigaw siya sa gulat, pagsasama ng mga batas. Batas pang kalawakan. Hindi niya kailanman inakala na matatanggap talaga ni Mateo ang espada niyang ito. Ang ekspresyon ni Trent ay naging napakapangit din. Akala niya noong una ay hindi kayang magtagal ni Mateo ang isang palitan ng salita kay Yunwo. Hindi niya inaasahan na ang lakas ng pakikipaglaban nito ay talagang nakakatakot. Ang isang ikalimang langit na Diyos na celestial ay pantay na tumutugma sa isang ikawalong langit na Diyos na celestial, medyo eksaherado ito, di ba? Tiningnan ni Rodel at ng iba pa ang pamilyar ngunit hindi pamilyar na figure, gulat na gulat. Napakalakas pa rin ang lakas ni Mateo. Pero medyo malakas talaga. Ilang daang taon na ang nakalilipas, si Mateo ay isa lamang pangalawang uri na nakababata sa kanyang paningin. Ilang taon na ba ang lumipas? Ang kasalukuyang lakas ni Mateo, na nag-ikot-ikot sa Southridge 10 Nations ng paulit-ulit, ay hindi rin niya mahanapan ng katapat. Swoosh! Sus Mariosep. Bahagyang gumalaw ang figure ni Mateo, habang nakabunot ang kanyang espada. Ang mabilis at mabangis na enerhiya ng espadang iyon ay halos nagpanginag sa kalawakan. Bahagyang dumilim ang mga mata ni Yunwo, direktang sinalubong ito ng tingin. Putok. 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 Sa kalagitnaan ng hangin, isang serye ng nakakatakot na alon ng enerhiya ang dumating. Ang malamig na liwanag ay sumikat sa lahat ng direksyon, at ang enerhiya ng espada ay nagkalat sa lahat ng dako. Nang makita ni Trent ang eksenang ito, namutla ang kanyang kutis. Young Master Trent, napakalakas ng batang ito. Baka hindi siya mapabagsak ni Lord Yunwo. Bakit hindi? Umatras muna tayo. Wika ni Moran. Tumahimik ka. Gusto mo bang maging duwag na pagong ang batang Panginoong ito? Kung lalaganap ito pabalik sa kabisera ng imperyo, paano pa makakaharap ng mga tao ang batang Panginoong ito? Galit na sabi ni Trent. Nag-aalalang sabi ni Moran, hanggat nananatili ang mga berdeng burol, hindi magkukulang ang panggatong. Kung talagang mananalo ang batang ito, wala na tayong posibilidad na makatakas. Paulit-ulit na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Trent. Sa wakas, nagngingit-ngit siya at sinabing, sige. Hindi niya kailanman inakalang sa unang araw niya sa pagpunta sa Southridge 10 Nations para maging patrolling inspector, kailangan niyang magmadali at tumakbo. Tatakas na sana ang dalawang tao sa kawalan ng may isang magandang figure na hamarang sa kanilang dinadaanan. Isang walang kapantay na mukha ang bumungad sa harap ni Trent. Ngunit wala siya sa mood na humanga rito sa ngayon. Dahil ang aura ng babaeng ito ay kasing lakas din. Ang lakas din ni Maxine ay ang 6th firmament celestial deity. Hindi kayo pwedeng umalis. Malamig na sabi ni Maxine.
Sus Mariosep. Nagngingit-ngit ang mga ngipin ni Trent at biglang inatake si Maxine. Matagal nang handa si Maxine. Bumulwak ang yelo at apoy, dalawang kapangyarihan ng batas, na siyang dahilan kung bakit biglang nagbago ang mukha ni Trent. Bagamat malakas din si Trent, kumpara sa Maxine na nagpino sa tunay na dugo ng Vermilion Bird, napakahina niya. Magkapantay ang kaharian ng dalawang tao, ngunit tuluyang napigilan ng lakas ni Maxine si Trent. Sa oras na ito, isang walang kapantay na mabilis at mabangis na liwanag ng espada ang sumilay sa kalangitan. Ang bangkay ni Yunwo ay bumagsak mula sa mataas na bahagi ng kalangitan, at bumagsak ng mabigat sa lupa. Ang buong Heavenly Eagle Imperial City ay tila walang kibo. 1892. Ang isang ikawalong langit na celestial deity, para sa mga tao ng Heavenly Eagle Imperial City, ay halos isang walang talo na pag-iral. Ngunit ang gayong hindi matatalo na pag-iral ay pinatay ng isang taong nasa ilalim ng kanilang mga talukap ng mata. Ang kalaban ay isa lamang Fifth Firmament Celestial Deity. Para kay Mateo, pamilyar silang lahat. Ang impresyon ng mga tao sa kanya ay halos natigil pa rin sa arrogant ngunit walang kapantay na talentong binata. Walang makakaasa na sa loob ng ilang daang taon, umabot na siya sa ganitong antas. Doon, natapos na rin ang laban ni Maxine at Trent. Kasabay ng isang iglap, itinuro ni Maxine ang isang daliri, direktang damapo sa dibdib ni Trent. Para bang tinamaan si Trent ng isang malakas na suntok, at mabilis na bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig. Lumilipad pa atras ang kanyang katawan. Lumutang pababa ang figure ni Mateo. Tumingin kay Trent at sinabi, kung may mangyari kay Jiang Jade Hall, malalaman mo na ang pinakamalungkot na bagay sa mundong ito ay hindi ang kamatayan. Sumenyas siya kay Cooper ng tingin. Naintindihan ito ni Cooper at lumapit upang selyuhan ang banal na dagat ni Trent, at agad itong inilayo. Nang makita ni Rodel at ng iba pa ang eksenang ito, para silang nananaginip. Ngayon, dumating ang nagpapatrulyang inspector. Sa huli, hindi pa nga siya nakakarating sa pintuan ay pinatay na siya ni Mateo. Nang makitang papalapit si Mateo, wala ni isang taong nang ahas na bumati kina Cold Feather at sa iba pa. Hindi na ganoon kabata ang kasalukuyang Mateo noon. Natural na alam ni Mateo ang iniisip nila at nakangiting sinabi, City Lord Zuo, Brother Cold Feather, hindi ninyo kailangang maging ganito. Ang Mateo na ito ay ang Mateo pa rin, ang head elder pa rin ng Heavenly Eagle Imperial City. Nang marinig ito, bahagyang nakaramdam ng ginhawa sina Cold Feather at ang iba pa ngunit natural lamang na hindi na nila tinatrato si Mateo tulad ng dati. Pumasok ang grupo ng mga tao sa lungsod at pumasok sa City Lord Manor. Natural lamang na hindi nila mapigilan ang pag-uusap. Alam din ni Mateo na nitong mga nakaraang taon, talagang inalagaan ni Jiang Jade Hall ang Heavenly Eagle Imperial City. Tungkol naman sa mga bagay na may kinalaman sa mga taong nasa itaas, wala silang alam. Pero nahulaan ni Mateo na ang dahilan kung bakit hindi nag-away si Jiang Jade Hall at Trent ay malamang na may kaugnayan sa pangako nila noon. Dahil kung aalis siya sa posisyon ng pagpapatrolya, hindi na niya makokontrol ang Heavenly Eagle Imperial City. Habang iniisip ang mga pangyayaring ito, labis na nagpapasalamat si Mateo kay Jiang Jade Hall sa kanyang puso. Mukhang kailangan kong pumunta sa Nine Pledge Imperial Capital. Hindi kailangang mag-alala ang lahat. Tungkol naman sa nagpapatrulyang inspector, mag-iisip ako ng paraan para malutas ito. Bukod pa rito, mayroon akong ilang mga gamot dito. Makakatulong ito sa ilan sa inyo. Kumuha si Mateo ng ilang bote ng mga gamot. Lumiit ang mga pupil ni Rodel at ng iba pa. Noon, ginulat ni Mateo ang Southridge sa pamamagitan ng alchemy. Ngayong lumipas ang ilang daang taon, ang kanyang kaharian ay nakapasok na rin sa Celestial Deity Realm, kaya gaano kaya kitikot ang mga medicinal pills na kanyang pino. Totoo nga, ang mga gamot na ininom ni Mateo, lahat ay napakataas ng kalidad. Ang pagtulong sa kanila na makalusot sa mga kaharian ay natural na hindi mahirap. Tama. Dahil si Trent ang may hawak ng pangalan, bakit siya tatakbo papuntang Southridge para maging patrolling inspector para sa isang babae? Biglang tanong ni Mateo na may kuryosidad. Bumantong hininga si Rodel at sinabing, sa ilang taon na wala ka, ang Cloud Jade Imperial City ay nagbunga ng isang walang kapantay na henyo na nagngangalang Scarlet Wrong. Ang babaeng ito ay anak ng Panginoon ng lungsod ng Cloud Jade Imperial City, si Rohan Wrong. Ang babaeng ito ay isang banal na Panginoon simula pa noong siya ay ipinanganak.
Ito ay isang makasaysayang sandali para sa Cloud Jade Imperial City. Sa kasalukuyan, siya ay isa ng ikapitong langit na celestial deity. Sa napakalaking talento, natural na pinahahalagahan siya ng Linghua Pavilion at dinala sa pavilion. Ilang taon na ang nakalilipas, nagtamo si Rohan ng matinding pinsala sa loob ng isang mastiko na kaharian. Umalis si Scarlet sa Linghua Pavilion at bumalik sa Cloud Jade Imperial City upang alagaan ang kanyang may sakit na ama. Ang Trent na ito ay dumating para sa kanya. Bahagyang kumunat ang noo ni Mateo at sinabing, ang bagay na ito. Malamang hindi naman ganoon ka-simple, di ba? Napangiti ng mapait si Rodel at sinabing, ang Southridge 10 Cities ay isa lamang tiwangwang at tigang na lugar. Walang anumang koneksyon sa kabisera ng imperyo. Ang impormasyong ito ay tungkol sa mga kaganapan sa Southridge Lands. Kaya nga maaari kaming magtanong tungkol dito. Kung tungkol sa iba pa, wala kaming magagawa. Kung tungkol naman sa nagpapatrulyang si Inspector Jiang. Hi! Ang mga bagay tungkol sa Southridge 10 Cities ay sakop ng 9 Pledge Imperial Capital. Kaya walang sino man ang pupunta at magbibigay pansin. Kung hindi dahil sa isang taong tulad ni Scarlet, malamang halos walang makakaalam tungkol sa lugar na ito. Dahan daw ang tumayo si Mateo at malamig na sinabi, simple lang ito. Pumunta ka sa Cloud Jade Imperial City at tanungin mo si Scarlet at malalaman natin. Hindi pa humihina ang boses niya at nawala na si Mateo sa paningin ng lahat. Nagpalitan ng tingin sina Rodel at ang iba pa, itong si Mateo ay masyadong masigla at mabilis kumilos. Umalis ng biglaan at hindi man lang nagpaalam. Ang Heavenly Eagle ay daan-daang milyong milya ang layo mula sa Cloud Jade, ang pag-alis na ito ay aabutin ng ilang buwan. Si Mateo ay walang imik na sabi ni Rodel. Ngunit ngumiti si Cooper at sinabing, ang batas pangkalawakan ng kanyang kamahalan ay nakamit na ang kadakilaan at matagal nang nauunawaan ang sining ng pagbabago ng espasyo. Isang hininga lang at ilang daang libong milya na ang layo. Makakabalik na siya nang hindi lalagpas ng tanghali. Sining ng pagbabago ng espasyo. Batas sa espasyo ng ikaapat na langit. Sigaw ni Coldfeather sa gulat, maging ang kanyang tono ay nagbago. Nauunawaan din niya ang batas pangkalawakan at natural na alam kung gaano kahirap unawain ang batas pangkalawakan hanggang sa ikaapat na kalangitan. Sa loob ng ilang daang taon, ang mga nagawa ni Mateo sa spatial law ay talagang nakakatakot na. Ang iba ay labis ding nagulat, at hindi makapaniwalang tumingin kay Cooper. Kung hindi nila naiintindihan si Cooper, tiyak na iisipin nilang nagyayabang lang si Cooper. Huminga ng malalim si Rodel at sinabing, hindi man lang ginamit ni Mateo ang buong lakas niya nang patayin niya ang 8th Firmament Celestial Deity na iyon. Ngumiti si Cooper at sinabing, ang ganitong uri ng Diyos na Celestial ng ikawalong langit, ang kanyang pag-unawa sa batas ay hindi kasing taas ng sa akin. Bakit kailangan pang gawin ng kanyang kamahalan ang lahat para patayin siya? Natigilan ang lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanilang atensyon ay nakatuon kay Cooper. Pinino ng kasalukuyang Cooper ang tunay na dugo ng itim na pagong at nakalusot na upang maging isang third firmament celestial deity. Sa loob lamang ng ilang daang taon, ang nakababata ng pamilya Nigel ay lumaki na at naging pinakamatinding nilalang ng Heavenly Eagle Imperial City. Hindi ito lubos na maisip. Kahit si Tiberius ay hindi rin alam kung ano ang dapat niyang sabihin sa ngayon. Nang makamit ng isang tao ang daw, ang kanyang mga ibon at aso ay umakyat din sa langit. Umuunlad na ngayon si Cooper at tiyak na mas aalagaan niya ang pamilya Nigel. Sa hinaharap, ang pamilya Nigel, ang magiging pangunahing pamilya sa Heavenly Eagle Imperial City, na wala nang makakapalit pa. Ngayon lang niya nalaman, ang isang maling desisyon na ginawa sa sandali ng kahinaan ay halos sumire sa pamilya Nigel. Mabuti na lang at nakalikha ang pamilya Nigel ng isang Cooper na may pagmamahal at katapatan, kaya nailigtas nila ang sitwasyon. Kung hindi, siya na ang magiging makasalanan ng buong pamilya Nigel ngayon. Bagamat mabagal ang pag-unlad ng spatial law ni Mateo, na nagpapakita ng pagbabago sa spatial area gamit ang kanyang kasalukuyang kaharian, nakarating siya sa Cloud Jade Imperial City pagkalipas ng 2 oras. Hindi siya bumati kahit kanino, papasok sa City Lord Manor ng may kislap. Ugong. Hindi kumilos ng palihim si Mateo. Sa halip, bigla niyang pinakawalan ang kahangahangang momentum ng 5th Firmament Celestial Deity sa kanya. Sa lakas ng kanyang banal na dagat, ang kanyang aura ay hindi naman talaga mas mahina kaysa sa 6th Firmament Celestial Deities.
Agad na nabahala ang mga makapangyarihang tao ng Cloud Jade Imperial City. Isang makapangyarihang Diyos na may kapangyarihan mula sa ikaapat na langit ang lumitaw sa harap ni Mateo. Nang maramdaman ang malawak na banal na asensyang iyon na umaalon kay Mateo, ang kanyang ekspresyon ay naging napakapangit. Takot at kaba ang sinabi ng makapangyarihang si Cloud Jade Imperial City sa ikaapat na firmament, "Ako si Brendan Meng ng Cloud Jade Imperial City, ano kaya ang dahilan kung bakit pumunta ang Panginoong ito sa aking Cloud Jade Imperial City?" Sumulyap si Mateo sa kanya at malamig na sinabi, "Hinahanap ko si Scarlett." Nanliit ang mga mata ni Brendan at sinabi niya, hindi pa katagalan, nilisan na ng batang patriarka Scarlett ang Cloud Jade Imperial City at bumalik sa Nine Pledge Imperial Capital. Kumunat ang noo ni Mateo, at muling nagtanong, tapos si Rohan. Magalang na sinabi ni Brendan, umalis ang kamahalan, ang Panginoon ng lungsod, kasama ang batang patriarka na si Scarlett. 1893. Sa labas ng Heavenly Eagle Imperial City, isang figure ang unti-unting nabuo. Nakatayo ang binata na ang mga kamay ay nasa likod ng kanyang likuran, nakatingin sa malamodelong maliit na lungsod na nasa ilalim ng kanyang mga paanang may mapangutyang mukha. Ugong. Sa sandaling pinakawala ng binata ang kanyang aura, isang nakakatakot na aura ang agad na bumalot sa buong lungsod. Si Rodel at ang iba pang mga makapangyarihang tao ay kasalukuyang nagkukumpulan sa paligid ni Cooper at nagtatanong ng kung ano-anong tanong sa oras na ito. Labis silang na-curious tungkol sa mga karanasan ni Mateo sa loob ng ilang daang taon at natural lamang na gusto nilang alamin ang tunay na dahilan. Ngunit sa oras na ito, isang nakakatakot na presyon ang bumalot sa buong Heavenly Eagle Imperial City. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Rodel, namumutla ang kanyang mukha, at bahagyang tumutulo na ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ito. Anong klaseng pressure ito? Pangit ang ekspresyon ni Rodel habang sinasabi niya. Ang aura na ito ay masyadong nakakatakot, nakakakilabot hanggang sa hindi na magawa ng mga tao na ipanganak ang ideya ng paglaban. Kung tungkol naman sa kung gaano ito kalakas, hindi ito matukoy ni Rodel gamit ang kanyang kaharian. Si Tunger na matagal nang naglalaro kasama si Treasure Pig ay may napansin. Ang kanyang tingin ay nagpakita ng kaunting kawalan ng katiyakan noong una. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi, kung pagbabatayan ang aura na ito, dapat ay isa itong Empyrean. Mabilis na nagbago ang mga mukha ng lahat, at hindi makapaniwalang nakatingin kay Tunger. Empyrean. Hindi ka nagbibiro, di ba? Hindi makapaniwalang sabi ni Rodel. Hindi niya talaga maisip kung bakit dadalawin ng isang Empyrean powerhouse ang Heavenly Eagle Imperial City. Nandito ba si Mateo? Papuntahin mo siya para sa Empyrean na ito. Sa oras na ito, isang kawalan ang umalangaw-ngaw sa buong Heavenly Eagle Imperial City, na nagpapatunay sa mga salita ni Tunger. Dahil nagpapanggap siyang Empyrean, natural lang na isa siyang Heavenly Empyrean. Pagkatapos ng pagkabigla, isinama ni Rodel ang lahat at lumabas upang salubungin siya. Ang figurang yun sa ere ay tila isang napaka-ilusyon at nakasisilaw, hindi man lang nang-ahas si Rodel na tumingin ng diretso rito. Lumuhad si Rodel ng may paggalang at mahinahong sinabi, "Panginoon ng lungsod ng Agila sa langit, si Rodel, ay nagbibigay pugay kay Panginoong Empyrean." Kahit hindi siya naglakas loob na tumingin ng diretso sa kanya, habang sinusulyapan ang kanyang mga peripheral, ang makapangyarihang Empyrean na ito ay napakabata pa. Dahil dito, labis na nagulat si Rodel. Natural lang na hindi pa siya nakakita ng isang Empyrean powerhouse, pero kahit ang isang hanggal ay malalaman na ang mga makakamit ang posisyon ng Empyrean ay pawang mga matatandang halimaw na nabuhay ng milyon-milyong taon. Malinaw na hindi ang binatang ito sa harap niya. Saan nga ba nagmula ang isang batang makapangyarihang Empyrean? Mahinahon itong tinanggap ng binata at malamig na sinabi, "Sino si Mateo?" Nagbago ang mga mukha ng lahat, hindi inaasahan na ang Empyrean na ito ay nandito pala para kay Mateo. Sandaling naging nakakatakot ang katahimikan ng kapaligiran. Mukhang sa tingin niyo ba ay napakagaan ang loob ng Empyrean na ito? Dahan daw ang umangat ang palad ng binata, biglang nagbago ang hangin at mga ulap. Ang langit at lupang espiritual na enerhiya sa loob ng radius na 100,000 milya ay biglang lumapit sa kanya. Biglang bumitaw ang kapangyarihang pandaigdig na nasa antas ng Empyrean, nagiba ang kulay ng langit at lupa dahil dito.
Sa unang pagkakataon sa kanilang buhay, nasaksihan ng mga liblib na kapangyarihang ito ang takot ng mga kapangyarihang nasa Empyrean class. At ang kapalit ay kamatayan. Kung malaglag palad na ito, magiging abo ang Heavenly Eagle Imperial City. Halos inipon ni Rodel ang lahat ng lakas sa kanyang katawan, at sinabi, Panginoong Empyrean, pigilin mo ang iyong galit, wala si Mateo. Sa lungsod. Bahagyang kumunat ang noo ng binata at sinabing, kung nasaan man siya, titingnan mo siya sa akin. Ang kahilingang ito ay medyo pumipilit sa mga tao na gawin ang hindi nila magagawa. Pero ano ang gagawin? Kalimutan na natin ang maliit na Heavenly Eagle Imperial City, maging ang Nine Pledge Imperial Capital ay masyadong mahina para makipagkompetensya sa isang makapangyarihang Empyrean. Isa na namang sulo-salo ng katahimikan. Tila nawalan na ng pasensya ang binata at malamig na sinabi, kung ganoon, maaari na kayong lahat umalis at mamatay. Ikinakaway ang kanyang kamay, gumalaw ang hangin at mga ulap, kasabay ng malakas na pag-agos ng espiritual na enerhiya. Umihip ang malakas na hangin hanggang sa sumakit ang mukha ni Rodel. Tumigil ka. Sa oras na ito, may kakaibang agos sa kawalan, isang figure ang lumitaw. Nang makita ng lahat ang figurang iyon, biglang nagbago ang kanilang mga mukha. Kamahalan, umalis ka na agad. Sigaw ni Cooper. Hindi umalis si Mateo, ang kanyang tingin ay kasalukuyang sinusuri ang binata na nakatingin sa ibaba mula sa isang mataas, kinukumpirma na hindi niya ito nakita noon. Ang binata ay may gwapong mukha na parang inukit na jade, bahagyang nalalagas ang buhok. Napakagwapo, parang kuya ng kapitbahay. Pero ang masamang aura sa katawan niya ay hindi maitago kahit anong mangyari. Malinaw na wala siyang mabuting kalooban kay Mateo. Hinahanap mo ako. Nakakunot ang noo na tanong ni Mateo. Kilala mo si Megan? Sagot ng binata gamit ang isang tanong. Nanginig ng husto ang buong katawan ni Mateo. Nanliit ang mga mata niya habang nagtatanong gamit ang boses na may panginginig, kilala mo ba si Megan? Putok. Hindi niya nakitang kumilos ang binata. Gayunpaman, ang katawan ni Mateo ay parang tinamaan ng kidlat, naging matalas na espada at bumagsak sa lupa. Megan ba ang maituturing mo ring itawag? Matalim ang tingin ng binata habang malungkot niyang sinasabi. Sa mukha ng malakas si Mateo ng dugo, habang nagtamo na ng malubhang pinsala. Iba ang lugar na ito sa Immortal Grove World, kaharap ang mga Empyrean powerhouses, wala siyang kahit kaunting lakas para lumaban. Kahit na magbuga lang ng kaunting kapangyarihang pandaigdig ang kabilang panig, hindi niya rin ito mapipigilan. Ngunit ang kasalukuyang si Mateo ay labis na natuwa sa kanyang puso. Sa loob ng ilang siglong ito, walang balita tungkol kay Megan. Sa kasalukuyan, ayon sa sinabi ng binata, ligtas naman si Megan. Isang figurang gumagalaw, muling lumitaw si Mateo sa harap ng binata. Nakakapangilabot tingnan ang kanyang mga pinsala, ngunit matigas ang kanyang paninindigan. Sino ka? Si Megan ba? Maayos ba ang kalagayan niya ngayon? Hindi pinansin ni Mateo ang mga pinsala niya, gusto lang niyang malaman kung paano naging no. Si Megan. Bahagyang kumunat ang noo ng binata, muling sumabog ang pangyarihang pandaigdig. Putok. Muling bumagsak sa lupa si Mateo. Malamig na sabi ng binata, sabi ko na nga ba, wala kang kwalipikasyon para tawagin si Megan. Kung may susunod pa, siguradong patay ka na. Sus! Sus Mariosep! Muling lumitaw ang figure ni Mateo. Magulo lang talaga ang aura sa katawan niya, puno ng mga sugat. Bahagyang kumunat ang noo ng binata. Malinaw na medyo hindi siya nasisiyahan sa katigasan ng ulo at determinasyon ni Mateo. Hindi siya nagpigil gamit ang dalawang suntok na ito. Kung mga ordinaryong martial artist lang ito ng Celestial Deity Realm, kalimutan mo na ang paglipad sa harap niya, mabuti na sana kung hindi ka mamamatay. Pero matigas ang ulong nakatayo si Mateo sa harap niya. Walang nagsalita, tahimik ang paligid, parang nasa pagitan ng langit at lupa. Ang mga mata ng lahat ay nakatingin kay Mateo, puno ng pag-aalala. Alam nila ang ugali ni Mateo. Alam din nila ang relasyon ni Mateo kay Megan. Ang makapangyarihang Empyrean na ito na biglang lumitaw mula sa kung saan ay hindi man lang pinayagan si Mateo na tumawag ng kahit ano, kaya paano niya ito matitiis. Dahil sa galit ni Mateo, hindi man lang ito pinansin ng binata.
Tumingin ang binata kay Mateo at mahinahong sinabi, isa ka lang langgam sa celestial deity realm, kaya anong karapatan mong magalit? Nandito ako para sabihin sa iyo na ang junior apprentice Sister Megan ay hindi na isang tao sa parehong mundo na katulad mo. Simula ngayon, kalimutan mo na siya. Kung hindi, alam mo na ang kahihinatnan. Sa oras na ito, gumalaw si Mateo. Isang hakbang, dalawang hakbang. Unti-unti siyang lumapit sa binata, hindi mabilang na asol na linya ang kumalat sa katawan ni Mateo, paikot-ikot patungo sa binata. Nang makita ang eksenang ito, ang binata na laging kalmado at kalmado ay sa wakas ay nagkaroon ng kapansin-pansing pagbabago sa mukha. Nanliit ang kanyang mga mata at napasigaw siya sa gulat, mga marka ng daw. Ito. Paano ito nangyari? Ang mga pinong asul na linya ay lalong dumami, lalong lumapot ng lumapot, halos bumalot sa buong espasyo. Lalong nanlamig ang dalawang mata ni Mateo, walang kahit kaunting bahid ng emosyon. Nang makita ang dalawang mata ni Mateo, hindi niya alam kung bakit, isang lamig ang bumalot sa kaibuturan ng puso ng binata. Para sa isang Empyrean powerhouse, ang Celestial Deity Realm ay hindi nagdulot ng kahit kaunting banta. Ngunit sa sandaling ito, isang pakiramdam na tinatawag na panganib ang kumalat sa buong katawan niya. 1894. Isang rehiyon ng kalawakan ang kasalukuyang tahimik na nabubuo. Kumabog ng malakas ang puso ng binata. Agad na bumukal sa kanyang puso ang isang pakiramdam ng napakalaking panganib. Naghahangad ng kamatayan. Ang walang kapantay na bigat na kapangyarihang pandaigdig ay biglang sumabog sa isang iglap, at dumiretso kay Mateo. Biglang naglaho ang anyo ni Mateo, at tumakas patungo sa walang hanggang kawalan. Nanliit ang mga mata ng binata at napasigaw siya sa takot, batas pang kalawakan. Sa sandaling ito, hindi na siya nakapagpigil, ang kapangyarihan ng Empyrean Realm ay tuluyang sumabog. Dahil sa nagwawala at nagngingit-ngit na aura, namutla ang mga mukha ng mga tao sa ibaba. Mas malakas ang aura na ito kaysa noong bagong dating ang binata. Naunawaan ng mga tao na seryoso ang binata. Walang sino man ang mag-aakala na ang sitwasyon ay lalala ng ganito. Pinilit ba talaga ni Mateo ng Celestial Deity Realm ang isang Empyrean na gawin ang lahat? Kahit ang pag-iisip tungkol dito ay parang kalokohan. Kailangang malaman ng isa, kahit na nakatayo roon ang mga Empyrean powerhouse at hindi gumagalaw, ang mga martial artist ng Celestial Deity Realm ay hindi rin maaaring magdulot sa kanila ng anumang pinsala. Ito ang pagkakaiba sa mga kaharian, at lalo na ang agwat sa mga batas at pag-unawa sa Heavenly Daw. Hindi ito kayang tumbasan. Pero ngayon, nagawa na ito ni Mateo. Ano ba talaga ang mga mahiwagang asul na pinong linyang iyon? Kalimutan mo na ang mga powerhouse ng Celestial Deity Realm na hindi nakakaintindi nito, kahit ang mga ordinaryong powerhouse ng Empyrean ay hindi alam ang pagkakaroon ng Daw Mark. Exclusive lang iyon para sa mga powerhouse ng Heavenly Emperor. Ang pagkakakilanlan ng binata na ito ay malinaw na kakaiba. Isang tingin pa lang ang ginawa niya at siguradong sigurado siyang mga marka iyon ng Daw. Bakit may mga markang Daw ang isang martial artist sa Celestial Deity Realm? Hindi alam ng binata, wala rin siyang oras para mag-isip ng sobra. Masyadong mapanganib si Daw Mark. Daliri ng Ozere. Itinuro ng binata ang isang daliri, isang nakakatakot na aura ang biglang sumabog, na napanginag sa buong Heavenly Eagle Imperial City. Sa paglapag ng daliri na ito, ang buong Heavenly Eagle Imperial City ay mapapantay sa lupa. Power! Hindi pa lubusang lumalabas ang lakas ng daliring ito at hindi na kayang tiisin ni Mateo ang pressure na ito, dahil napilitan siyang lumabas mula sa kawalan ng kabilang panig. Ang hindi mabilang na asul na pinong linya ay nagkapira-piraso sa ilalim ng daliri na ito at ganap na hindi nagawang itayo ang Divine Vestige Space. Mabilis na bumulwak ang sariwang dugo ni Mateo, lumilipad ang kanyang katawan na parang saranggola na naputol ang tali. Ang kasalukuyang Mateo ay parang hinihila palabas na may dugo mula ulo hanggang paa, mukhang malungkot at nakakatakot. Napakalakas ng kapangyarihan ng isang Empyrean. Tumingin ang binata kay Mateo, ang kanyang mga titig ay malamig na parang yelo habang sinasabi sa isang seryosong boses, sa simula, gusto ko lang sanang bigyan ka ng babala. Dahil determinado kang maghangad ng kamatayan, palalayasin ka ng Empyrean na ito. Tandaan, ang taong pumatay sa iyo ay si Barsom. Galit na ang kasalukuyang Barsom kay Mateo.
Sa paningin niya, si Mateo ay isa lamang hamak na langgam at walang kayang lumaban, lalo na't walang kalakasan para lumaban. Pero ngayon lang, nakaramdam talaga siya ng pagbabanta. Talagang naramdaman ng makapangyarihang Empyrean na si Barsom ang banta ng isang langgam. Ang kanyang emosyon ay napalitan ng galit mula sa kahihiyan. Isang paglapag ng daliri, ang nakapangangilabot na kapangyarihan ng batas ay nagpawasak sa isang serye ng mga bitek sa kalawakan. Sa gitna ng bagyo, ang mga katawan ng maraming martial artists sa lungsod ay biglang sumabog na naging mga ulap ng ambon ng dugo. Tila hindi na nararapat ang kapangyarihang ito sa mundo ng mga mortal. Hindi lamang isang Empyrean powerhouse si Barsom, ang kanyang pag-unawa sa batas ay lubhang kakilakilabot din. Mamatay. Isang bahid ng tuwa ang sumilay sa mga mata ni Barsom, biglang dumapo ang daliri. Sa oras na ito, isang kulay rosas na liwanag ang biglang sumikat sa langit at tumama sa daliring ito. Sa ilalim ng nakapangangilabot na daliring ito, ang kulay rosas na bukol ng laman ay lumitaw na napakahina. Bahagyang kumunat ang noo ni Barsom at sinabi niya sa malamig na boses, "Humph." Walang muwang na halimaw, may mantis din na ng ahas na harangan ng kariton. Ungol. Ungol. Ang kulay rosas na bukol ng karne ay naglabas ng hindi kanais-nais na tunog, sino kaya ito kung hindi si Treasure Pig? Sa pagitan ng langit at lupa, ang maliit na ball ang laman na iyon ay lumitaw na napakaliit, na parang isang butil ng alikabok. Biglang kumaibot ang ilong ni Treasure Pig nang walang tigil, nakanganga ng malaki ang bibig. Ah! Shoo! Lumipad pataas sa langit si Treasure Pig at humajijek ng malakas kay Barsom. Sa ganoong kaseryosong sandali, ang eksenang ito ay tila lubhang nakakatawa. Pero walang sino man ang nagawang tumawa. Isang nakapangangilabot na alon ang pumailan lang sa kalangitan, tumama sa other finger ni Barsom. Damugong. Sa gitna ng mga nagtatakang tingin ng lahat, ang malakas na hanging iyon ay parang hanging humihila sa mga ulap, at direktang itinutulak pabalik ang nakapangangilabot na enerhiyang inilalabas ng daliri ng Ozure. Biglang nagbago ang mukha ni Barsom. Nagulat siya sa biglaang pagbabago ng mga pangyayari. Ang pagbahing na ginawa ni Treasure Pig ay dumating sa harap niya na parang madaling pagwalas ng mga tuyong dahon. Putok. Tila tinamaan ng martilyo ang dibdib ni Barsom. Para lamang makita ang sariwang dugo na mabilis na bumulwak mula sa kanyang bibig, isang figure na lumilipad paatros, na nagtamo na ng matinding pinsala. Lumipad palayo ang lahat. Tumikim si Treasure Pig at tamad na sumiksik pabalik sa yakap ni Tongar, saka nakatulog na parang walang nangyari. Katahimikan na parang kamatayan. Nagpalitan ng tingin ang mga tao ng Heavenly Eagle, hindi man lang makapaniwala sa nangyari sa harap ng kanilang mga mata. Natambaba ang daliri ng isang Empyrean powerhouse dahil lang sa pagbahing ng ganoon-ganoon. Bukod pa rito, nakasakit pa ito ng isang Empyrean powerhouse. Sumunod sina Tongar at Treasure Pig kasama si Mateo, ngunit masyadong mahina ang pakiramdam ng dalawang ito. Kaya walang pumansin sa kanila. Sino ang mag-aakala na ang kulay rosas na baboy na dinala ni Mateo ay may ganito pala kalaking lakas? Sina Cooper, White Light, at Maxine ay lahat tumingin kay Treasure Pig nang may hindi inaasahang pagkabigla, na para bang ito ang unang beses na nakilala nila ito. Alam nilang lahat na si Treasure Pig ay isang matako at kinakain lamang ang mga gamot na pinino ni Mateo. Alam din nila na ang Treasure Pig ay isang antukin, kaya hindi rin naman mahirap matulog ng ilang taon na malayo. Pero hindi nila alam na si Treasure Pig ay mayroon palang ganoon kalakas na kakilakilabot. Nang maramdaman ang lahat ng uri ng kakaibang titig, inikot ni Tongar ang kanyang mga mata at sinabing, "Anong titig ang titig?" Ngayon lang nakakita ng ganito kagandang alagang hayop. Naghiwalay ang lahat. Susmariosep. 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 Isang grupo ng mga langgam. Papantayan ko ang inyong Heavenly Eagle Imperial City. Si Barsom na tumalbog palayo sa layong ilang libong milya ay muling lumipad pabalik ng may kislap, na puno ng dugo ang buong katawan. Malinaw na bumubula na ang bibig ni Barsom sa galit. Bahagyang kumunat ang noo ni Tongar, tumalon at humarap kay Barsom. Ungol. Ungol. Medyo pagod na iminulat ng baboy na yaman na yakap ni Tongar ang dalawang mata at medyo tamad na tumingin kay Barsom. Nagbago ang mukha ni Barsom na parang tinatitigan ng isang walang awang halimaw.
Sa harap ng hambog na batang ito na walang lakas para itali ang manok, talagang nakaramdam siya ng hiya. Mas tumpak na pagsasalita, kinakabahan siya tungkol sa treasure pig na yakap ni Tunger. Hindi makaramdam si Barsom ng anumang banta mula sa kaibig-ibig at kulay rosas na bukol-bukol na bik na ito, at hindi rin niya maramdaman ang anumang uri ng kapangyarihan. Pero totoo yung pagbahing kanina. Sumulyap si Tunger kay Barsom at malamig na sinabi, "Brat, tumigil ka na sa pagpapakitang gilas dito. Sasabihin ko sa iyo ng responsable, wala kang ang kwalifikasyon para dalhin ang sapatos niya. Bigyan mo siya ng kaunting oras, ipapaalam niya sa iyo ang tinatawag na kawalan ng pag-asa. Ngayon, umalis ka na." Ang orihinal na walang kapantay na mapagmataas na mga salita ay tila nakakatawang lumabas sa bibig ni Tunger. Parang bata ang boses ni Tunger, parang umaarte na parang batang spoiled at hindi isang babala. Ngunit walang sino man ang nangahas na baliwalain ang kanyang pag-iral. Masyadong malakas ang pingpig na hawak niya. Tumingin si Barsom kay Tunger, paulit-ulit na nagbabago ang ekspresyon ng mukha. 1895. Sinasabi mo bang mas mababa ako sa basurang ito? Alam mo ba kung anong realm ang nakamit ni Junior Apprentice Sister Megan ngayon? Hey, hindi pa katagalan, nakarating na si Junior Apprentice Sister Megan sa True God Realm. Ang basurang tulad ni Mateo ay mapapatingin lang sa kanya habang nabubuhay pa siya. Hindi siya karapat-dapat kay Junior Apprentice Sister Megan. Ang mga salita ni Barsom ay nagpanginag sa puso ng lahat. Kasama si Rodel ang mga taong ito, natural na kilala nila si Megan. Noong panahong iyon, nang umalis siya sa Heavenly Eagle Imperial City, lubos siyang nabubuhay sa ilalim ng liwanag ni Mateo. Hanggang ngayon, wala pang 1,000 taon mula nang umalis siya sa Heavenly Eagle Imperial City, nakarating na siya sa kaharian ng tunay na Diyos. Ang ganitong uri ng bilis ng paglilinang ay talagang hindi maisip. Gayon din, itong si Barsom, bagamat hindi makita ang eksaktong sitwasyon tungkol sa edad ng kanyang kalansay, ang kanyang sigla ay labis na masigla, katulad ng araw sa umaga. Malinaw na ang kanyang edad ay hindi rin naman masyadong matanda. Isang batang Empyrean powerhouse, para sa isang karakter na tulad ni Rodel, hindi ito kayang isipin. Kahit na si Mateo at ang iba pa, ngayon lang sila nakakita ng ganito kabata at kalakas na Empyrean. Kailangang malaman ng isa, kahit ang Heavenly Empyrean Immortal Grove, ang antas ng walang kapantay na mga powerhouse, ay gumugol din ng hanggang 50,000 taon upang mag-cultivate patungo sa Heavenly Empyrean Realm. Kahit na ikinagulat ni Barsom ang pagpapakita ni Mateo ng markang daw noon, isa lamang din itong pagkagulat. Gamit ang kanyang mga hula, inakala niyang nagkataon lang na nakuha ni Mateo ang pamana ng Dao Mark sa loob ng isang mastiko na kaharian, kaya ganoon niya ito naipakita. Kahit na bihira ang ganitong bagay, hindi naman imposible. Kung tungkol naman sa paglilinang ni Mateo ng Dao Mark, hindi talaga naisip ni Barsom ang bagay na ito. Dahil imposible iyon. Mula pa noong unang panahon, napakaraming tao ang walang kapantay ang talento. Wala pang nakarinig noon na may kayang mag-cultivate ng Dao Mark sa Celestial Deity Realm. Ang ganitong uri ng pamana ng Dao Mark, na ginamit ng isang beses at mababawasan ng isang beses, ay maituturing na isang bagay na maaaring maubos. Malayo pa ang mararating, ilang beses pa kaya magagamit ni Mateo. Bukod pa rito, kahit nataglay ni Mateo ang manipis na markang Dao, hindi pa rin siya ang kanyang katapat. Ikaw. Sino ka ba? Nakatitig si Mateo kay Barsom habang nakakuyom ang mga panga. Ang mga mata ni Mateo ay naggay kay Barsom ng kasiyahan sa kanyang sarili. Malinaw na naantig si Mateo sa mga sinabi niya kanina. Malamig na tumawa si Barsom at sinabing, "Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Kailangan mo lang malaman na imposible kayong dalawa ni Junior Apprentice Sister Megan. Hindi na kayo tao sa iisang mundo. Huwag mong sabihing walang katwiran ang Empyrean na ito. Narito ang isang Divine Grade Sun Moon Asher Skypeel. Makakatulong ito sa iyo na mag-cultivate hanggang sa True God Realm." Pero sa oras na iyon, si Junior Apprentice Sister Megan ay isa ng Empyrean. Sa simula, medyo nandidiri siyang ipaliwanag ang mga ito kay Mateo. Pero ngayong hindi na niya kayang patayin si Mateo, plinano ni Barsom na ipaliwanag ng malinaw ang pagkakaiba sa pagitan niya at ni Megan.
Sa ganitong paraan, hanggat mayroon pa ring kaunting respeto sa sarili si Mateo, hindi rin niya hahanapin si Megan. Nanliit ang mga mata ni Enchong nang sabihin niya, Divine Grade Sun Moon Azure Pill. Diyos ko, isa itong medicinal pill na makakatulong sa mga martial artist na makarating sa True God Realm. Tumango si Rodel at sinabing, hanggat ang mga peak celestial deity realm martial artist ay nakakain ng isang divine grade na Sun Moon Azure Sky Pill, may 70% na posibilidad na makalusot. Pero, ang alchemy skills ni Mateo. Alam nilang lahat na ang kakayahan ni Mateo sa alchemy ay isang nilalang na hindi kayang abutin ng langit. Kahit ilang daang taon na nilang hindi siya nakikita, nadama nilang hindi dapat bumaba ang kakayahan ni Mateo sa alchemy. Sa loob ng ilang panahon, ang mga tinglang mga tao ng Heavenly Eagle Imperial City ay naging lubhang kakaiba. Swoosh! Sus Mariosep! Isang linya ng berdeng ilaw ang lumipad patungo kay Mateo. Iyon ay isang maliit na bote na naglalaman ng gamot. Nagpakita ng mapangutyang ekspresyon ang mga sulok ng bibig ni Tanger ngunit hindi niya ito napigilan. Hoy! Sus Mariosep! Itinuro ni Mateo ang isang daliri, at biglang nabasag sa ere ang berdeng maliit na bote. Ang gamot na nasa loob ay pinasabog din ni Mateo hanggang sa matira, at naglaho sa langit at lupa. Nang makita ang eksenang ito, hindi mapigilan ng lahat ang makaramdam ng sakit sa kanilang mga laman. Wala kang pakialam, pero kami ang may pakialam. Kahit ayaw mo, hindi mo naman kailangang direktang sirain yun, di ba? Hindi nagpakita ng gulat si Barsom. Malamig na ngiti lang ang sinabi niya, nakakaawa ba ang dignidad na yan? Gamit ang medicinal pill na ito, marahil pagkatapos ng ilang 10,000 taon, may pag-asa ka pa ring makatayo sa harap ng Empyrean na ito. Pero sinira mo ito. Pero kahit maganda ito, dapat nasa ilalim ang bawat batya, kalimutan mo na si Junior Apprentice Sister Megan mula ngayon. Ang dalawang kamay ni Barsom ay nasa likod niya, nagpapakita ng walang kapantay na kay-abangan. Ang galing niya para maging mapang mataas. Sa isang batang makapangyarihang Heavenly Empyrean, sino ang nang-ahas na magsabi na hindi siya maaaring makapasok sa panandalian at panandaliang kaharian ng Heavenly Emperor? Ang ganitong karakter ang tunay na pinili ng langit ng Heavenspan World. Tumingin si Mateo kay Barsom at dahan-dang itinaas ang dalawang daliri. Bahagyang nagulat si Barsom. Kahit nakita ni Tanger ang kilos ni Mateo, nagpakita rin siya ng nagtatakang tingin. 2,000 taon. Matalino si Barsom, matapos mataranta, mabilis niyang naintindihan ang ibig sabihin ni Mateo. Sandali na tumigil si Mateo at nagpatuloy, sa loob ng 2,000 taon, tatayo ako sa harap mo. Tingnan mo kung kami ni Megan ay mga tao sa iisang mundo o hindi. Isang pangungusap ang nagpatahimik sa lahat. Nanliit din ang mga mata ni Tanger, pakiramdam niya ay medyo malaki ang kaiabangan ni Mateo. Isa rin siyang Empyrean powerhouse at natural lang na alam niya kung gaano kahirap mag-cultivate para maging isang Empyrean powerhouse. Hindi siya nagduda na kayang mag-cultivate ni Mateo hanggang sa Empyrean realm, pero sa loob ng 2,000 taon, masyado na itong nagyayabang. Hahaha. Walang hiya ka talagang pagyayabang. Dahil may tiwala ka sa sarili mo, magkaroon tayo ng 2,000 taong kasunduan, ano naman? Pagkatapos ng 2,000 taon, maglalaban tayo. Ang matatalo ay aalis kay Junior Apprentice Sister Megan. Napatawa ng malakas si Barsom at sinabi. Para sa kanya, ang mga sinabi ni Mateo ay parang nakakabagot na pagpapahalaga sa sarili ng isang mahihina. Ang pag-cultivate mula sa Celestial Deity Realm patungo sa Empyrean Realm sa loob ng 2,000 taon, ang ganitong uri ng bagay ay talagang imposibleng mangyari. Kahit na siya ay lubos na may talento at mayroong hindi mabilang na mga gamot at espiritual na bagay na kailangang ihanda, gugol din siya ng 5,000 taon bago nagkultiba sa kaharian ng Empyrean. At ang kanyang panimulang punto ay mas mataas kaysa sa karamihan ng mga martial artist ng Heavenspan World. Siya, si Barsom, ay nasa True God Realm noong ipinanganak siya. Kung ikukumpara ang talento, sino ang makakalaban niya? Kailangang malaman ng isa, alam ng Diyos kung gaano karaming mga martial artists sa Heavenspan World na ito. Ngunit 70% ng mga martial artist ay hindi nakakapasok sa kaharian ng tunay na Diyos sa buong buhay nila. Pero mayroon na siyang ganitong cultivation realm simula nang ipanganak siya.
Mula sa Celestial Deity Realm hanggang sa Empyrean Realm ay tila dalawang pangunahing kaharian lamang. Ngunit ang distansya sa pagitan ng dalawang pangunahing kaharian na ito ay kasing layo ng langit at lupa. Ilan sa mga taong nagyabang at nagmalaki na sila ay mga henyo ang hindi rin kayang malampasan ang dalawang pangunahing hangganang ito, lalo na ang pag-usapan ang pag-abot dito sa loob lamang ng 2,000 taon. Ang mga salitang ito ay hindi pagmamataas, kundi kamangmangan. Tumingin si Mateo kay Barsom at umiling habang sinasabing, "Ako, si Mateo, ay hindi gagamitin ang sarili kong babae bilang postahan." May ekspresyon ng paghamak si Barsom at muntik ng mapatulala, ngunit narinig niya si Mateo na patuloy na nagsasabing, "Pagkalipas ng 2,000 taon, tayo ay magkakaroon ng labanan. Ang mananalo ay mabubuhay, ang matatalo ay mamamatay. Mangangahas ka ba o hindi?" Matawaman na nakatitig si Mateo kay Barsom, ang kanyang mga titig ay walang kapantay na matalas. Huminga ang lahat ng malamig na hangin, hindi nila inaasahan na ganito pala determinado si Mateo. Dahil napagkasundoan na ang isang laban na may bahid ng buhay at kamatayan, sa simula ay wala lang ito. Pero napakalaki ng agwat sa pagitan ni Mateo at Barsom. Isang pitik lang ng daliri ang 2,000 taon. Masyadong disbentaha para kay Mateo ang pagsang-ayon sa postahan na ito. Isa lamang itong postahan na walang kahit kaunting pagkakataong manalo. Kumunot ang noo ni Tongar at sinabing, "Bata, huwag kang padalos-dalos." Hindi siya pinansin ni Mateo at tinitigan lang si Barsom, muling binuka ang bibig para sabihin, "Lalakas loob mo ba o hindi?" 1896. Maglalakas loob ka ba o hindi? Tahimik ang mundo, tanging boses ni Mateo lang ang naririnig. Ano ang pagkakaiba ng gayong deklarasyon at ng pagpapakamatay? Hahaha. Bigla na lang tumawa ng malakas si Barsom nang walang tigil. Maya-maya, unti-unting tumigil ang tawanan, at malinaw na sinabi ni Barsom, "Maglalakas loob ba ako o hindi? Sa tingin mo ba ay maglalakas loob ako o hindi?" Kung ang Empyrea na ito ay hindi man lang maglakas loob na sagutin ang hamon ng isang langgam, anong dakilang daw pa ang kailangan kong hanapin? Tumanggaw si Mateo, at isang daloy ng puwersa ng kaluluwa ang gumapang palabas. Dahil ganoon nga, pumirma tayo ng isang kontrata para sa banal na kaluluwa. Natatawang sabi ni Barsom, "Bakit? Natatakot ka pa rin ba na babalikan ng Empyrea na ito ang sinabi ko?" Tiningnan siya ni Mateo at malamig na sinabi, "Hindi ka ba natatakot na tatikuran ko ang aking tungkulin?" Kumunot ang noo ni Barsom, at sinabi niya ng may malamig na pagsinghot, "Natatakot ba sa iyo ang Empyrea na ito?" Sa panig ni Barsom, isang daloy ng puwersa ng kaluluwa ang kumalat din. Dalawang daloy ng puwersa ng kaluluwa ang nagtagpo sa hangin, isang aura ng heavenly daw ang sumanib sa banal na kaluluwa ng dalawang tao. Opisyal nang naging epektibo ang 2,000 taong taya na ito. Kung may sino mang lumabag sa kontrata ng banal na kaluluwa, makakatanggap sila ng matinding batikos mula sa heavenly daw, at ang mga kahihinatnen ay lubhang seryoso. Hey! Talagang hanggal na langgam. Kung gusto mong makipaglaban sa Empyrea na ito, kailangan mo munang tanggapin ang Sun Moon Azure Sky Peel. Kung ganoon, kahit papaano ay mayroon ka pa ring kaunting pag-asa. Sa ngayon. Haha. Sandali namang nasiyahan si Barsom sa kanyang sarili dahil kung ano ang maaaring magawa sa loob ng 2,000 taon, ay malinaw na malinaw sa kanyang puso. Ang Heavenspan World ay mayroong napakaraming Heavenly Emperor Bodhimanda, ngunit hindi pa naririnig na may sinuman na maaaring makalusot mula sa Celestial Deity patungo sa Heavenly Empyrean sa loob ng 200 taon. Bukod pa rito, sa loob ng 2,000 taon na ito, maaari kayang siya, si Barsom, ay magmamarcha agad-agad. Dahil sa kanyang talento, sapat na ang 2,000 taon para makagawa ng malaking pag-unlad. Sa labanang ito, wala siyang anumang posibilidad na matalo. Sun Moon Azure Sky Peel, ito ba ang tinutukoy mo? Isang maliit na bote ang lumitaw sa kamay ni Mateo nang hindi niya alam kung kailan. Sa sandaling bumukas ang bibig ng bote, isang halimuyak na nakapagpapagaling ang agad na nabalot sa pagitan ng langit at lupa na nagpapahirap sa paghinga ng mga tao. Ang kaunting amoy pa lang ng gamot na tumakas ay nakapagpakalasing na sa mga tao. Nanlihit ang mga mata ni Barsom, hindi makapaniwalang tiningnan ang maliit na bote sa kamay ni Mateo, at sumigaw sa gulat, "Ikaw! Paano ka magkakaroon ng malawak na espiritu na Sun Moon Azure Sky Peel?"
Dahil ipinanganak sa isang Heavenly Emperor body manda, natural na alam ni Barsom kung gaano kahirap pinuhin ang isang malawak na espiritu na Sun Moon Asher Sky Peel. Kahit sa mga malalaking kabisera ng imperyo, maliit ang posibilidad na lumitaw ang isang void spirit na Sun Moon Asher Sky Peel hanggang sa hindi na ito mapapansin. Bagamat wala pang epekto kay Barsom ang rank 5 divine pills, hindi ibig sabihin nito na walang kwenta ang medicinal pill na ininom ni Mateo. Sa kabaligtaran, ang isang pildong panggamot na ito ay napakahalaga, ang presyo nito ay hindi matansya. Kung ilalagay ni Mateo ang Sun Moon Asher Sky Peel na ito sa mga malalaking kabisera ng imperyo, tiyak na mababaliw ang lahat ng mga powerhouse ng celestial deity, kahit ang mga powerhouse ng true God. Kung tungkol naman sa mga kabisera ng imperyo, hindi na kailangang sabihin pa iyon. Ang malalaking pildores ng banal na espiritu ay may posibilidad lamang na lumitaw sa isang Heavenly Emperor body manda, sa ganitong uri ng lugar. Bukod pa rito, ang Sun Moon Asher Sky Peel, ang ganitong uri ng level 9 medicinal pill, ay nakakalimutan ang tungkol sa 5-star alchemy gods, kahit para sa 7-star alchemy gods, halos walang makakapagpino nito. Higit sa antas na banal, lilang espiritu, walang laman na espiritu, malawak na espiritu, wakas na espiritu, spirit link, bawat ranggo ay mas mahirap kaysa sa huli. Habang papalapit, mas nakakatakot ang hirap. Sa pag-abot sa ganitong uri ng hangganan, ang kahirapan ng pagpino ay ganap na walang kaugnayan sa pagsusumikap ng alchemist. Ang ilang mga alchemist na ang mga talento ay pangkaraniwan ay kayang maabot ang 4-star alchemy god, 5-star alchemy god, o maging ang 6-star alchemy god sa pamamagitan ng pagsisikap. Pero, kung pag-uusapan ang kalidad ng medicinal pill, imposibleng maabot nila ang ganitong antas ng malawak na spirit divine, gaano man sila kahirap magtrabaho. Para pinuhin ang antas na ito ng medicinal pill, kailangan ng isang tao na magkaroon ng napakalalim na pag-unawa sa alchemy daw. Kung ang Purple Spirit ay may Divine Grade Units, ang pagitan ng Void Spirit at Vast Spirit ay pinaghihiwalay ng 1,000,000 Purple Spirits. Para sa karamihan ng mga alchemist, hindi nila kayang pinuhin ang isang napakalaking Spirit Divine Pill sa buong buhay nila. Ang ganitong uri ng malalawak na pildores ng espiritu, pagmamay-ari lamang sila ng mga alchemy god na may napakataas na talento. Hindi masabi ang pagkagulat ni Barsom, gumamit siya ng Purple Spirit na Sun Moon Asher Sky Peel para ipahiya si Mateo. Nakakatuwa talaga. Kung walang kaugnayan sa pagpapahalaga sa sarili, may pakialam kaya ang Mateo na nagtataglay ng isang malawak na espiritu na Sun Moon Asher Sky Peel sa isang maliit na lilang espiritu na Sun Moon Asher Sky Peel. May nanunuyang tingin si Unger at sinabing, paano niya nagawa iyon? Siyempre, siya mismo ang nagayos nito. Sa wakas ay hindi na natahimik ang mukha ni Barsom. Hindi makapaniwalang sabi niya, siya mismo ang nagpino nito. Sa tingin mo ba ay maniniwala ang Empyrea na ito? Isang celestial deity realm na nagpino ng isang malawak na espiritu na Sun Moon Asher Sky Peel. Sa tingin mo ba ay tanga ako? Nagkibit balikat si Unger at malamig na sinabi, bahala ka kung maniwala ka man o hindi. Wala akong kailangang patunayan sa iyo. Natural lang na mas kaunti ang kailangang gawin ni Mateo. Biglang tumawa ng malakas si Barsom at sinabing, naiintindihan ko, ang medicinal pill na ito ay malamang nakuha mo sa loob ng isang mystical realm. Pero, paano kung isa itong malawak na spirit na Sun Moon Asher Sky Peel? Sa harap ng Empyrea na ito, wala ka pa ring pagkakataon. Swoosh! Sus Mariosep! Casual na inihagis ni Mateo ang kanyang kamay, at ang maliit na bote na hawak niya ay lumipad patungo kay Barsom. Hindi na mamalayan, inabot ni Barsom ang kanyang kamay para kumuha, at hinawakan ang maliit na bote sa kanyang kamay. Walang silbi sa akin ang gamot na ito. Kung mayroon kang junior na nangangailangan nito, ibibigay ko ito sa iyo, malamig na sabi ni Mateo. Lahat ay tumingin sa eksenang ito nang may hindi kapani-pani walang pagkabigla, halos lumuwa ang mga mata. Ito. Masyado rin itong walang ingat, di ba? Isa pala itong malawak na spirit na Sun Moon Asher Sky Peel, ireregalo niya talaga ito sa kalaban niyang deathmatch. Ang mga batalang langit nun ay sumigaw sa takot at nabaliw. Masyadong walang pakundangang pag-aaksaya ng mabubuting biyaya ng Diyos. Path. Pero hindi napigilan ni na Maxine, Unger, at ng iba pa ang matawa. Dati, gumamit si Barsom ng medicinal pill para ipahiya si Mateo.
Ngayon, gumanti si Mateo ng mata para sa mata, gamit ang isang napakalaking Spirit Divine Pill para gumanti. Mas epektibo ito kaysa sa isang maliit na lilang Spirit Divine Pill. Ang ekspresyon ni Barsom ay napakapangit. Sa lohikal na pagsasalita, dapat niyang sirain agad ang gamot na ito. Pero nag-alangan siya. Napakahalaga ng isang malawak na spirit na Sun Moon Azure Sky Pill. Sa hindi niya malay, hindi niya kayang sirain ito. Natural lang na hindi niya kailangan ang gamot na ito. Pero gaya ng sabi ni Mateo, may mga kapamilya siyang nangangailangan nito. Ang isang malawak na spirit na Sun Moon Azure Sky Pill ay katumbas ng isang True God Powerhouse. Bukod pa rito, ang potensyal ng tunay na Diyos na ito ay magkakaroon ng napakalaking pag-unlad at maaaring maging isang Heavenly Empyrean Powerhouse sa hinaharap. Nang umabot sa ganitong antas ang mga medicinal pills, ang kahalagahan nito ay hindi kasing simple ng pagiging isang medicinal pill. Kung hindi, dahil sa karanasan at kaalaman ni Barsom, paano niya magagawang pakialaman ang isang simpleng rank 5 divine pill? Hindi mo kailangang mahiya. Kahit muntik mo na akong mapatay ngayon, kailangan ko pa ring magpasalamat sa iyo. Ikaw ang nagdala sa akin ng balita tungkol kay Megan, isa itong napakalaking magandang balita para sa akin. Sa hinaharap, kung kailangan mo pa ng anumang medicinal pills, maaari mo akong hanapin anumang oras para pinuhin. Pero kailangan mo pa ring ihanda ang mga spirit medicines. Tila naiintindihan ni Mateo ang iniisip ni Barsom, kaya naman muli siyang sinaksak ng may karahasan. Pero ang mga salitang ito, galing sa kaibuturan ng kanyang puso. Kahit muntik na siyang mapatay ngayon, sa halip ay labis siyang natuwa nang makuha niya ang bago ni Megan. Kahit papaano, alam niyang maayos ang kalagayan ni Megan ngayon. Putok. Nagalit si Barsom hanggang sa manginig ang buong katawan niya. Sa sandaling gumamit siya ng lakas, ang maliit na bote ay nabasag at naging alikabok. Ang malawak na pildores ng espiritu ay natural ding naglaho kasabay ng hangin. Nakatitig si Barsom kay Mateo, gustong makita ang kahit kaunting sakit ng puso mula sa mga mata nito. Gayunpaman, siya ay nadismaya. Kalmado ang ekspresyon ni Mateo. Walang anumang pagbabago sa mukha niya dahil sa pagkawasak ng Sun Moon Azure Sky Pill. Ibig sabihin lang niyan ay wala talaga siyang pakialam. Halos mabaliw na si Barsom, hindi niya inaasahan na ganito pala ang mangyayari ngayon. 1897. Walang pakialam si Mateo, pero ramdam ni Barsom ang sakit ng kanyang katawan. Isa iyan sa mga Sun Moon Azure Sky Pill na may malawak na antas ng espiritu. Kahit sa mga Heavenly Emperor Body Mandes, ang ganitong uri ng bagay ay maaaring matagpuan ngunit hindi rin maaasahan. Sa ganitong sitwasyon lang, wala na siyang ibang pagpipilian. Siya ay isang Empyrean, nagmula siya sa isang emperador na si Body Mandes sa langit, at mayroon siyang sariling dignidad. Kahit gaano pa niya kayang ibigay ito, kailangan pa rin niyang sirain ang napakalaking Spirit Divine Pill na ito. Siya, si Barsom, ay hindi kayang mawala ang mukhang ito. Siyempre, sapat na ang kahihiyan na nararamdaman niya ngayon. Humph! Sa tingin mo ba maniniwala ang Empyrean na ito na pino mo ang medicinal pill na ito? Medyo sinuwerte ka lang. Sabi ni Barsom nang may mapanglo na ekspresyon. Bahala ka na dyan, wala kang kinalaman sa akin. Bumalik ka at magsaka ng mabuti, sana ay hindi mo ako bigon pagkalipas ng 2,000 taon, malamig na sabi ni Mateo. Nagbago ang ekspresyon ni Barsom, inagaw pa talaga ng walang hiya na lalaking ito ang mga linya niya. Hindi ba't ang ganitong uri ng salita ay sinabi para marinig ng mahihina, upang marinig naman ng malalakas? Hindi ka pa rin nagmamadali. Hindi ka ba nagbabalak na magpaiwan para kumain? Malamig na sabi ni Tonger. Natural lang na hindi sineryoso ni Barsom si Tonger. Ngunit sa oras na ito, biglang nagmulat ng malungkot na mga mata ang baboy na nasa kanyang dibdib. Bigla na lang, tila natitigan si Barsom ng isang nag-iisang halimaw. Ilang beses na nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Sa wakas, humakbang pa rin siya palabas, parang naglalaho ang anyo niya. Whoosh! Huminga ng malalim ang lahat para makahinga ng maluwag. Simula nang lumitaw si Barsom, hindi na sila nang ahas na huminga ng malakas. Masyadong malakas ang presyon ng isang Empyrean powerhouse. Kumabog. Pagkaalis ni Barsom, hindi na nakatiis si Mateo at nahimatay sa lupa.
Sa ilalim ng daliri ng isang Empyrean powerhouse, isa ng himala para kay Mateo na makayanan ang lahat hanggang ngayon. Hanggang sa 3 araw na ang lumipas ay unti-unting nagising si Mateo. Kuya, sa wakas nagising ka na. Masayang sabi ni White Light. Ikaw na punk, napakapabaya mo, tumingin si Tongar kay Mateo at sinabi ng may mapanghamak na tingin. Ngumiti lang si Mateo. Sa ganoong sitwasyon, ano ang magagawa niya? Sa harap lang ng mga powerhouse ng Heavenly Empyrean, mahina pa rin siya. 2,000 taon para mag-cultivate papunta sa Heavenly Empyrean realm, bata, masyado mo ring minamaliit ang mga Heavenly Empyrean. Sabi ni Tongar nang may malamig na ngiti. Sumulyap si Mateo sa kanya at malamig na sinabi, sapat na ang 2,000 taon. Ang kanyang cultivation ay naiiba sa iba. Para sa iba, ang mga hadlang ang pinakamalaking balakid. Pero ang cultivation ni Mateo, ito ay ang pag-unawa muna sa Tao, at pagkatapos ay ang cultivation. Para sa kanya, hindi umiiral ang ganitong uri ng hadlang. Sa simula pa lang, hindi sinasadya ni Mateo na ituloy ang pag-iipon ng banal na asensya. Karamihan sa kanyang enerhiya ay nakatuon pa rin sa pag-unawa sa Lesser Heavenspan Mountain. Kaya naman, nang makita muli ni Maxine si Mateo, iyon ang dahilan kung bakit siya labis na magugulat. Banal na Panginoon hanggang sa banal na Diyos, ang balakid na ito ay hindi madaling malampasan, kahit sa isang henyo na tulad ni Maxine. Pero madali itong nalampasan ni Mateo. Natigilan ang lahat, lalo na si Tongar. Ikaw na punk, napaka-arrogant mo talaga. Gusto ko talagang makita kung paano ka makakarating sa Empyrean realm sa loob ng 2,000 taon. Bukod pa rito, kailangan mong malaman na talagang nagmula siya sa isang lahi ng isang Heavenly Emperor Bodhimanda, maaaring isa pa itong Transcendent Heavenly Emperor Bodhimanda. Ang cultivation resources na tinatamasa niya ay hindi mo maiisip, babala ni Tongar. Sumulyap si Mateo sa kanya. Bigla niyang inabot ang kamay niya at sinenyasan si Treasure Pig. Sus! Sus Mariosep! Masunaring itinusok ni Baboy ang dibdib ni Mateo, ginamit ang ulo ng baboy nito para himurin si Mateo, para ipakita ang pagmamahal. Hey! Salamat na lang sa iyo ngayon. Kung hindi, maituturing na wala ng saysay ang buhay ko. Tongar, anong klaseng pag-iral ba si Treasure Pig? Biglang hindi pinansin ni Mateo ang sinabi ni Tongar at nagtanong. Dati, akala rin niya ay patay na siya. Sino ang mag-aakala na si Treasure Pig ay umuungal sa abot tanaw na nagpalipad kay Barsom habang humahajejek? Masyadong matindi ang pagkabigla na idinulot ng eksenang iyon sa lahat. Kabilang din sa kanila si Mateo. Kumunat ang noo ni Tongar at sinabing, paano ko malalaman? Natigilan si Mateo sa tugon ni Tongar. Palaging iniisip ni Mateo na si Treasure Pig ay ang spirit pet ni Tongar at dapat itong maging malinaw sa lahat. Hindi niya inaasahan na ngayon niya lang pala makukuha ang ganitong sagot. Hindi mo alam. Umiling si Tongar at sinabing, ang Treasure Pig ay ipinamana sa akin ng nakaraang henerasyon ng Spirit Medicine Empyrean ng Bamboo Grove Void Realm. Simula noon, lagi na niya akong sinusundan. Kung tungkol sa kung saan ito nagmula, wala akong alam. Huwag mo akong tingnan sa ganoong klase ng mga matang iyon. Tinanong ko na ang dating general na Spirit Medicine Empyrean dati, pero sinabi niyang hindi rin niya alam. Yumuko si Mateo para tingnan ang Treasure Pig sa kanyang sinapupunan, gulat na hindi makapagsalita. Noon pa man, misteryoso na si Treasure Pig. Ngunit nang marinig ang mga salita ni Tongar, ang mahiwagang pakiramdam kay Treasure Pig ay muling lumakas. Sige, pero kailangan ko pa ring magpasalamat sa iyo, sabi ni Mateo kay Treasure Pig. Ungol. Ungol. Yumuko si Treasure Pig, ang ibig sabihin noon ay, hindi na kailangang magpasalamat, mas marami pang gamot ang kaya na para sa akin. Ngumiti si Mateo nang makita ang sitwasyon at sinabing, relax ka lang, sapat na ang mga gamot. Ah, sige, kamahalan, pupunta po kayo sa Cloud Jade Imperial City, kumusta naman? Tanong ni Cooper. Saka lang naalala ni Mateo ang pangyayaring ito. Umiling siya at sinabing, wala pa ni isang kaluluwa roon. Malamang hindi simple itong si Scarlett. Nagbago ang mukha ni Cooper, at sinabi niya, kamahalan, may masamang balita akong sasabihin sa iyo. Hindi nagtagal matapos kang mawala ng malay, namatay si Trent. Kumunat ang noo ni Mateo, at nanahimik. Tila hindi ganoon kasimple ang bagay na ito.
Maya-maya lang, sa kanya sinabi, halika, pumunta tayo sa Nine Pledge Imperial Capital, medyo nag-aalala ako para sa kaligtasan ni Brother Jiang. Ang Nine Pledge Imperial Capital ay isang Middle Order Imperial Capital, hindi ito kasing unlad ng Thousand Sword Imperial Capital sa usapin ng laki. Ngunit ang isang kabisera ng imperyo ay isang kabisera ng imperyo. Malayo ito sa kung ano ang maihahambing sa mga lungsod ng imperyo. Magkaibigan sina Mateo at Jiang Jadehol. Noong mga panahong nag-uusap sila ng walang ginagawa, narinig na niya si Jiang Jadehol na nabanggit. Ang Nine Pledge Imperial Capital ay may tatlong pangunahing paksayon, ang City Lord Manor, Linghua Pavilion, at ang Kungming Academy. Sinasabing ang nasa likod ng tatlong pangunahing paksyong ito ay mga middle stage True God Realm powerhouses. Ang sitwasyon ng Nine Pledge Imperial Capital ay naiiba sa Thousand Sword Imperial Capital. Ang tatlong pangunahing paksayon na ito ay naglaban-laban sa dilim, at wala sa kanila ang handang sumuko sa isa't isa. Siyempre, sa unang tingin, ang City Lord Manor pa rin ang namumuno sa buong Nine Pledge Imperial Capital. Ngunit ang dalawa pang pangunahing puwersa ay lihim ding kinontrol ang maraming lungsod ng imperyo. Si Jiang Jadehol ay nagmula sa Kungming Academy, kaya ang Southridge 10 cities ay palaging nasa ilalim ng saklaw ng kapangyarihan at impluwensya ng Kungming Academy. Siyempre, ang Southridge 10 cities na may ganitong uri ng tigang na lupain, ay hindi masyadong magmamalasakit dito ang tatlong pangunahing paksayon. Kaya naman, sa lahat ng panahon, ligtas at maayos ang Southridge 10 cities. Bukod sa ilang maliliit na tunggalian, walang nangyaring napakalaking pagbabago bago noon. Si Jiang Jadehol, ang nagpapatrulyang inspector na ito, ay natural ding maging komportable. Hindi maituturing na maganda ang talento ni Jiang Jadehol. Dahil sa kanyang talento, malamang na hindi na ito magkakaroon ng mga tagumpay. Pero narinig niya si Jiang Jadehol na nagsabing ang talento ng kanyang anak na babae ay napakagaling, ang pagtungo sa Celestial Deity Realm sa murang edad. Siyempre, lahat ng ito ay salamat din kay Mateo. Noong Golden Sword Pact, hiniling ni Jiang Jadehol kay Mateo na tulungan siyang pinuhin ang Supreme Jade Void Pill, para sa kapakanan ng kanyang anak na babae. Natural lang na narinig na ito ni Mateo noon pa. Matapos inumin ng kanyang anak na babae ang Supreme Jade Void Pill, agad itong nakarating sa Celestial Deity Realm. Sa kasalukuyan, si Jiang Jadehol ay itinapon sa isang selda ng kamatayan, ngunit ang mga tao ng Linghua Pavilion ang palihim na nag-aayos ng mga bagay-bagay dito. Maaari kayang nakipagsabuatan na ang Linghua Pavilion sa City Lord Manor at nagplanong makipagtulungan upang harapin ang Kungming Academy. Habang naglalakbay, palaging sinusuri ni Mateo ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari para sa bagay na ito. Sa pag-iisip paminsan-minsan, napakataas ng ganitong posibilidad. Teka, bakit naman agad malalaman ng Scarlet na ito ang pagkabigo ni Trent at papatayin si Trent? 1898. Akademya ng Kungming, establishmento ng umaagos na hangin. Ito ang lugar kung saan pinangangasiwaan ng Kungming Academy ang mga disipulo. Pagkatapos bumalik ng mga disipulong tulad ni Jiang Jadehol sa kabisera ng imperyo, kailangan nilang lahat pumunta rito upang mag-ulat. Siyempre, sa unang tingin, si Jiang Jadehol ay nasa ilalim ng jurisdiction ng City Lord Manor. Sa loob ng bulwagan, isang payat na matandang lalaki ang tumingin kay Mateo, bahagyang nagulat ang mga mata nito. Nagtanong ang matanda, ikaw ba talaga ang head elder ng Heavenly Eagle Imperial City? Kahit sa Kungming Academy, hindi ito karaniwang nakikita kahit ang batang Fifth Firmament Celestial Deity na iyon. Sa ganoong uri ng lugar ng Heavenly Eagle Imperial City, ang City Lord ay isa lamang Second Firmament City Lord. Ngayon, ang head elder na ito na biglang lumitaw ay isa palang Fifth Firmament City Lord, hindi niya dapat hindi magulat. Ang kaharian na ito ay maaaring mapunta sa ilang mga lungsod na nasa gitnang antas ng imperial upang maging Panginoon ng lungsod. Kumuha si Mateo ng isang token at iniabot ito, habang nakangiting sinasabi, palagi akong naglalakbay sa labas at ilang araw lang akong nakakabalik sa Heavenly Eagle. Tinanggap ito ng matanda at tiningnan. Tunay nga, ito ang token ng pinuno ng elder ng Heavenly Eagle Imperial City na walang anumang kasinungalingan. Nang marinig ang kahulugan nito, malamang na noong naglalakbay si Mateo sa labas, nakatagpo siya ng isang hindi inaasahang engkwentro, kaya naman mabilis siyang nakalusot.
Maaari rin itong pagpino ng isang celestial deity daw fruit. Ang ganitong uri ng celestial deity realm ay walang gaanong kinabukasan. Sa pag-iisip hanggang dito, natural na mas minamaliit ng matandang lalaki si Mateo. Isang fifth firmament celestial deity, hindi man sabihing nasa lahat ng dako sila ng Nine Pledge Imperial Capital, hindi rin sila kabilang sa Minoria. Ibinalik ng matandang lalaki ang token kay Mateo at walang pakialam na nagtanong, bakit ninyo hinanap ang diakonong ito? Ang matandang lalaking ito ay tinatawag na Lucian, diakono ng Flowing Wind Establishment, at direktang superior din ni Jiang Jade Hall. Pinagsalikop ni Mateo ang kanyang mga kamay at sinabing, si Deacon Lo, ang orihinal na inspector ng Southridge 10 Cities, si Jiang Jade Hall, ay matalik na kaibigan ni Crosswell na ito. Nabalitaan ng Crosswell na ito na itinapon siya sa selda ng kamatayan ng City Lord Manor dahil may nagawa siyang kasalanan noon, at pumunta rito para magtanong ng balita. Hindi mahahalatang nagbago ang ekspresyon ni Lucian, ngunit pagkatapos ay ngumiti siya at sinabing, lumalabas na para ito kay Jiang Jade Hall. Sa totoo lang, wala rin akong masyadong alam tungkol sa mga bagay na ginagawa niya. Pero, hindi maliit ang bagay na nagawa niya. Paano natatago sa mga mata ni Mateo ang pagbabago ng ekspresyon ni Lucian? Ngunit naparito siya upang hilingin sa mga tao na gumawa ng mga bagay-bagay at natural lamang na hindi niya lingid sa kaalaman ang wastong mga limitasyon sa pagsasalita at pagkilos. Bahagya siyang ngumiti at sinabing, Deacon Lo, sana'y maliwanagan ka sa pamamagitan ng iyong mga turo. Hinaplos ni Lucian ang kanyang balbas at ngumiti ng walang sinasabi. Naintindihan ni Mateo sa kanyang puso. Kumuha siya ng isang maliit na bote, iniabot ito kay Lucian at nakangiting sinabi, inalagaan ng mabuti ni Deacon Lu si Brother Jiang ng normal at natural na inalagaan din niya ang aking Heavenly Eagle Imperial City. May maliit na token itong si Deacon Lu, tanggapin mo sana ito. Natural lamang na hindi kayang palampasin ng mga diakono tulad ni Lucian ang mga pangangikil mula sa mga dumarating mula sa ibaba. Pinamahalaan nila ang mga nagpapatrulyang inspector, pinamahalaan ng mga nagpapatrulyang inspector ang mga imperial na lungsod. Pinupunan ng mga nagpapatrulyang inspector ang kanilang mga bulsa mula sa mga lungsod ng imperyo, habang sila, ang mga diakono na ito, ay pinupunan ang kanilang mga bulsa mula sa mga nagpapatrulyang inspector, at paunti-unti nilang sinasamantala. Siyempre, ang mga tulad ni Jiang Jade Hall ay hindi talaga nagpakita ng gaanong respeto sa magulang. Kahit gusto niyang umani ng kaunting kita, hindi rin siya makakaani ng marami. Kaya naman, napakababa talaga ng katayuan ni Jiang Jade Hall sa Flowing Wind Establishment na ito. Isa lamang siyang fourth firmament celestial deity. Kahit palakas o katayuan, hindi ito sapat para ituring na mahalaga. Ito. Isang napakagandang Shuyu Pil. Magaling. Nang makita ni Lucian ang gamot sa maliit na bote, agad na nagliwanag ang kanyang dalawang mata. Ang Shuyu Pil ay isang middle rank 5 divine pil. Kaya nitong pataasin ang cultivation ng mga martial artist ng celestial deity realm. Ang medicinal pil na ito ay pinino ni Mateo sa Bamboo Grove Void Realm noong unang panahon. Noong panahong iyon, kulang pa ang kanyang mga pamantayan sa pagpino ng rank 5 divine pills at tanging mga heaven grade divine pills lamang ang kanyang pinino. Ngunit ang sirang tabletang ito ay maituturing na isang sukdulang kayamanan sa paningin ni Lucian. Maingat na tinanggap ni Lucian ang Shuyu Pil at dali-daling itinago ito, na parang natatakot na pagsisisihan ito ni Mateo. Man, hindi naman masama, at least may puso ka. Pero tungkol sa mga bagay ni Jiang Jade Hall, hinihiling ko na huwag kang makialam. Kung hindi, mawawalan ka pa ng buhay. Itinabi ni Lucian ang Shuyu Pil at ikinumpas ang kanyang kamay habang malamig na sinasabi. Tila nawala na siya ng gana na makipag-usap pa kay Mateo at direktang itinaboy ang mga tao. Kumunot ang noo ni Mateo, at kinontrol niya ang kanyang galit at sinabing, nagpakita ng kabaitan sa akin si Brother Jiang, nandito lang si Crosswell para magtanong at wala siyang ibang intensyon. Kumunot din ang noo ni Lucian at naiinip na sinabi, mabuti ang intensyon ko. Pwede ka nang umalis. Nag-alab sa galit ang puso ni Mateo. Bahagyang nanliit ang dalawang mata niya, at sinabing, kinuha ni Deacon Lo ang mga benepisyo at hindi nagtatrabaho. Hindi rin niya inaasahan na ganito pala kawalang hiya ang Lucian na ito. Kung matagal na niyang alam, parang ginamit na lang niya ang Shuyu Pil para pakainin ang mga aso.
Bagamat ang medicinal pill na ito ay walang halaga kay Mateo, isang banal na pildores na nasa ika-5 antas ng langit, malaki pa rin ang halaga nito. Nang makita ang paglitaw ni Mateo, malamig na ngiti ang sinabi ni Lucian, bakit, sa Flowing Wind establishment na ito, balak mo pa ring umatake? Mataas ang tingin sa iyo ng pag-agaw ng mga gamit mo. Ang isang pinuno ng elder ng isang simpleng lungsod ng imperyo ay nangahas ding maging bastos sa harap ng diakonong ito. Umalis ka. Sa mga taong ito na nanggaling sa ibaba, karaniwang sanay si Lucian na gumanap bilang isang malupit at hindi niya sila sineryoso. Ang ugali ni Mateo ay nagpasiklab din ng kanyang galit. Nang makita siya ng mga tao sa ibaba, alin ang hindi magalang at magalang. Ngayon, itong si Mateo ay talagang nangahas na magkaroon ng ganoong saloobin sa kanya, tunay na hindi alam kung ano ang makabubuti para sa kanya. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Mateo at sinabi niya sa malamig na boses, mukhang napakayabang mo naman, no? Labis na nagalit si Lucian marinig iyon at sinabing, Brat, sa tingin mo ba ay sa pamamagitan ng pagtama sa jackpot at pagpino ng isang celestial deity daw fruit, maaari kang maging bastos sa harap ng deacon na ito? Binigyan ka na ng deacon na ito ng pagkakataon, pero dahil hindi ka nagmamadali, babarilan ko ang mga binti mo at itatapon kita. Putok. Biglang sumabog ang kapangyarihang pandaigdig ni Lucian, at bumagsak patungo kay Mateo. Si Lucian ang pinakamataas na antas ng 6th Firmament Celestial Deity, habang si Mateo ay isa lamang middle stage 5th Firmament Celestial Deity. Hindi niya sineryoso si Mateo. Nakita ko lang ang kanyang figure na kumislap, humahampas kay Mateo. Nakatayo roon si Mateo at hindi man lang gumalaw. Hindi man lang niya pinakawalan ang banal na asensya, na para bang takot na takot siya. Ngumisi si Lucian nang makita ang sitwasyon at sinabing, hindi ko nga alam kung gaano kalaki ang kakayahan mo, para manggahas pa na maging bastos sa harap ng diakonong ito. Hindi pa nakakalayo ang dalawang tao, sa isang iglap ay dumating si Lucian sa harap ni Mateo. Sa susunod na segundo, kayanan niyang pilayin si Mateo. Pero sa sandaling ito, gumalaw si Mateo. Nakatayo pa rin siya roon, hindi lang mahahalatang gumalaw ang kanang binti niya. Pumutok. Para lamang marinig ang tunog ng pagkabali ng mga buto na kumalat. Sumigaw ng malungkot si Lucian, habang nakaluhod sa harap ni Mateo. Ang binti ko! Sigaw ni Lucian. Tiningnan siya ni Mateo at malamig na sinabi, hindi ko nga alam kung gaano kalaki ang kakayahan mo, para manggahas pang umatake sa iba. Ang pagbibigay sa iyo ng Shuyu Pill ay parang pagtingin sa mukha ni Brother Jiang. Talaga bang itinuturing mo ang iyong sarili na isang mahalagang tao? Nasaktan si Lucian hanggang sa napangiwi siya sa sakit, kasabay ng pagbuhos ng malamig na pawis. Ang sipa ni Mateo ngayon lang ay sumipa na hanggang sa ang kanyang mga buto sa binti ay nadurog at naging alikabok, hindi na makatayo pa. Gusto niyang baliin ang mga binti ni Mateo. Sa huli, nabali rin niya ang mga binti nito sa isang galaw lang. Ang nasasakupan na binuo ng kanyang world power ay walang anumang epekto kay Mateo. Ngayon lang naunawaan ni Lucian na ang katawa-tawang batang pinuno ng lungsod ng imperial na nasa harap niya ay talagang hindi dapat paglaruan. Ako. Nagkamali ako. Ako. Nagmamakaawa ako sa iyo, pakawalan mo ako. Pinagpapawisan si Lucian habang sinasabi niya ito. Tumanggaw si Mateo at sinabing, hindi naman sa hindi kita kayang palayain, pero dapat alam mo ang gagawin. Lumiit ang mga mata ni Lucian, ngunit tumanggaw pa rin siya at sinabing, ako. Magsasalita ako. Sasabihin ko sa iyo ang lahat ng alam ko. 1899. Nang marinig si Lucian na nagsasalita tungkol sa mga bagay-bagay ni Jiang Jade Hall, unti-unting nanlamig ang ekspresyon ng mukha ni Mateo. Lumalabas na si Jiang Jade Hall ay tinawag ng City Lord Manor upang magulat sa kanyang mga tungkulin. Ngunit pagkatapos makapasok sa City Lord Manor, si Jiang Jade Hall ay itinapon sa selda ng kamatayan para sa krimen ng pagpatay kay Young Master Yu. Ang batang Panginoong Yu na ito ay tinatawag na Jinsong, ang ikatlong anak ng Panginoon ng lungsod, ang cultivation ng 8th Firmament Celestial Deity, ang kanyang katayuan ay napakataas. Si Jiang Jade Hall, isang maliit na inspector na nagpapatrolya, ngunit nang ahas na patayin si Jinsong, gaano kalaki ang ganitong uri ng malaking krimen. Pero matapos marinig ni Mateo, halos makumpirma niya na si Jiang Jade Hall ay pinagbibintangan. Napakaraming pagdududa tungkol sa insidenteng ito.
Hanggat walang problema sa ulo ang isang tao, halos makikita nila na hindi ka panipaniwala ang bagay na ito. Maliban na lang, ibang usapan ang pag-unawa sa kung sino ang sasaktan, ibang usapan na kung may maglalakas loob na magsabi. Itong 9 Pledge Imperial Capital, ilang tao ang nangahas na pukawin ang City Lord Manor. Bukod pa rito, si Jiang Jade Hall ay isa lamang nagpapatrulyang inspector sa isang tigang na lupain, napakababa ng kanyang katayuan sa kabisera ng imperyo. Walang sino man ang tatayo para sa kanya. Mula sa pag-uusap namin ni Lucian kanina, naramdaman ni Mateo na ayaw ring saktan ng Kunming Academy ang City Lord Manor dahil sa maliit na bagay na ito. Tinitigan ni Mateo si Lucian at nagtanong, may anak pa si Jiang Jade Hall. Dapat ay isa siyang disipulo ng Kunming Academy. Nasaan na siya ngayon? Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Lucian, nang hihina, at hindi makapagsalita. Nang makita ni Mateo ang sitwasyon, bumagsak ang kanyang puso sa pinakamalalim na bahagi. Para lamang makita ang kanyang titig na nanlamig at sinabi niya sa malamig na boses, sa tingin mo ba ay hindi kita kayang patayin sa Flowing Wind Establishment? Itinuro ni Mateo ang kanyang mga daliri na parang espada, ang paglusot gamit ang malamig at may layuning espada ay agad na nagdulot ng kaguluhan sa loob ng gusali. Nang masaksihan ang nakapangangilabot na pag-atake ng espada, nanikip ang mga mata ni Lucian, halatang takot na takot. SS siya. Ay pinatalsik na mula sa Kunming Academy. Nauutal na sabi ni Lucian. Nagbago ang mukha ni Mateo at sinabi niya sa seryosong boses, si Jiang Jade Hall ay masigasig at ginawa ang kanyang makakaya sa loob ng maraming taon. Kung walang karapat-dapat na pagkilala, mayroon ding pagsusumikap. Ang iyong Kunming Academy ay sobra na. Naramdaman ng galit ni Mateo, natakot si Lucian sa loob-loob at dali-daling nagpaliwanag, hindi ito ang iniisip mo. Siya. Hinanap niya si Young Master Yu para iligtas ang kanyang ama. Sa huli, wala siyang ideya kung ano ang magiging resulta, ngunit ibinente siya sa Carefree Grove. Pakiramdam ng akademya ay nawala na sila ng bait, kaya nila siya pinatalsik. Carefree Grove. Kumunat ang noo ni Mateo, halatang hindi pa niya naririnig ang lugar na ito dati. Nagmamadaling sinabi ni Lucian, ang Carefree Grove ay isa sa pinakamalaking bahay-aliwan sa kabisera ng imperyo, isa sa mga negosyo ng City Lord Manor. Nakaramdam si Mateo ng matinding kislap sa kanyang puso, ang mag-amang ito ay dumanas ng isang hindi nararapat na kalamidad. Naisip ni Mateo na ganito rin pala karami ang alam ni Lucian. Hindi rin siya mapakali, tumalikod na lang siya at umalis. Pero kakalabas lang niya ng pinto nang makarinig siya ng malinaw na sipol. Swoosh! 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 Halos kaagad, mahigit 12 ng mga powerhouse ng Celestial Deity Realm ang sumulpot, pinalibutan si Mateo hanggang sa kahit tubig ay hindi na makalusot. Sa oras na ito, kumislap din ang figure ni Lucian, nag-pose na parang isang ibong pheasant na nakatayo sa isang paa, sumasali sa gitna ng grupo ng mga taong ito. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang tumingin kay Lucian, bahagyang nakasmangot habang sinasabi, Lucian, anong nangyari, at talagang nagpakawala ng signal ng pagsalakay ng kalaban sa punong himpilan ng Flowing Wind Establishment. Man! Anong nangyari sa mga pinsala mo? Nasaktan si Lucian hanggang sa napasigaw siya sa sakit. Itinuro niya si Mateo, pinagngingit-ngit niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, Assistant Head Song, ang batang ito na nagmula sa Heavenly Eagle Imperial City ay napakabastos, para manggahas na atakehin ako sa punong tanggapan ng Flowing Wind Establishment, direktang binali ang aking mga binti. Ngayon lang, pinagbantaan pa niya akong papatayin. Medyo nagulat na tumingin si Yan kay Mateo, halatang hindi makapaniwala. May kutob siya na ang pangalan ng Heavenly Eagle Imperial City ay isa itong napakahirap na imperial na lungsod. Paano lumitaw ang isang batang celestial deity ng Fifth Firmament? Maaari kaya ito sa pamamagitan ng pagpino ng isang Dao Fruit? Pero, sa lakas ni Lucian, paano niya nabali ang mga binti niya dahil sa binata? Bukod pa riyan, hindi naman ito nagdulot ng malaking kaguluhan. Sa isang iglap, maraming tanong ang biglang pumasok sa isipan ni Yan Kaisong. Haha, Lucian, napakawalang kwenta mo rin, di ba? Para matalo pa sa isang batang Fifth Firmament Celestial Deity. Isang batang nagmula sa isang liblib na lungsod ng imperyo, malamang ay nanalo siya at nakapagpino ng Celestial Deity Dao Fruit, tama ba? Sa ganitong klaseng basura, hindi mo rin siya maaalagaan.
Ang grupong iyon ng mga makapangyarihang Diyos ng Celestial Deity ay karamihan ay mga deacon ng Flowang Wind Establishment, at kinutya si Lucian. Malinaw na ang kanilang pag-iisip ay pareho ng kay Lucian. Saka lamang gumawa ng senadorya si Yankay, tumingin kay Mateo, at sinabi sa isang seryosong boses, "Binata, alam mo ba kung anong uri ng seryosong krimen ang malubhang manakit ng isang deacon sa Flowang Wind Establishment?" Tumingin si Mateo kay Yankay at sinabing may mapangutyang tingin, "Seryoso bang krimen?" Huho, mukhang ang ulo ng Kungming Academy ay nakatutok sa sarili nilang mga tao. Ang sarili ninyong mga tao ay hinusgahan ng kalaban at ibinilanggo, wala ni isa sa inyo ang sumubok nito, pero gusto ninyong tuligsain at akusahan ang sarili ninyong mga tao, talagang katawa-tawa. Nalungkot si Yankay at sinabi, "Binata, ang yabang naman." Isang batang galing sa isang simpleng lungsod ng imperyo ang nangahas na kausapin ang pinuno ng establishmentong ito ng ganito. Tumingin si Mateo sa kanya at sinabing may malamig na ngiti, "Kung hindi, paano mo ako gustong magsalita? Hindi mo man lang maprotektahan ang sarili mong mga kababayan, gusto mo pa rin akong iparamdam na nagpapasalamat sa iyo. May mga bagay akong dapat asikasuhin ngayon, huwag mo na akong pakialaman." Para sa Flowang Wind Establishment na ito, ayaw ni Mateo na magkaroon ng anumang positibong impresyon ngayon at natural lamang na hindi siya magbibigay ng anumang papuri. Kumunot ang kilay ni Yankay, at sinabi niya sa malamig na boses, "Napakayabang mong batang yan, ibagsak mo siya para sa akin." Sinunod ng mga diakono ang utos at agad na sumugod ng sama-sama. Ang mahigit 100 taong ito ay pawang mga powerhouse ng 6th at 7th Firmament Celestial Deity, ang kanilang lakas ay medyo kakaiba. Samantalang si Yankay Song ay isa pang 8th Firmament Celestial Deity. Sa kanyang pananaw, hindi ba't sapat na para sa mga taong ito na harapin ang isang 5th Firmament Celestial Deity? Pero mali siya. Malamig na sumanghel si Mateo, ang figure ay agad na naging isang after-image, bago muling naglakad sa gitna ng 12-dosenang mga deacon na ito. Maya-maya, sunod-sunod na sigaw ang lumabas. Sunod-sunod na figure ang direktang lumipad palabas. Tahimik ang buong bulwagan. Nanliit ang mga mata ni Yankay, nakatingin kay Mateo ng may pagtataka at hindi makapaniwalang tingin. Tinalo ba ng isang 5th Firmament Celestial Deity ang mahigit 10 tao na isa o dalawang minor realm na mas mataas sa kanya sa ilang galaw lang? Hindi, sandali, hindi natalo. Kung pumapayag lang si Mateo, napatay na niya sana ang mga taong ito ngayon din. Pagkatapos gawin ito, itinabi ni Mateo ang kanyang espada at nagmalaking lumabas ng pinto, hindi pinansin si Yankay. Tumigil. Putok. Biglang sumabog ang kapangyarihang pandaigdig ni Yankay, at bumalot kay Mateo. Gayunpaman, tila hindi ito narinig ni Mateo at hindi rin niya naramdaman ang kanyang kapangyarihang pandaigdig, kaya't mahinahong lumabas siya. Kumurap-kurap ang ekspresyon ni Yankay, ngunit sa wakas, hindi pa rin siya gumalaw. Natuklasan niya na wala talaga siyang kumpiyansa na harapin ang binata na ito. Hanggang sa mawala na sa paningin niya ang figure ni Mateo, saka lang siya biglang nagising. Isa ba talaga siyang martial artist na nagpino ng isang celestial deity daw fruit? Imposible. Agad na itinanggi ni Yankay ang ideyang ito. Hindi maaaring maging ganito kalakas ang mga martial artist na nagpino ng Dao Fruits. Tumingin siya kay Lucian Lo at nagtanong sa seryosong boses, "Sabi mo galing siya sa Heavenly Eagle Imperial City ngayon lang?" Sa Heavenly Eagle Imperial City ng Southridge. Gulat na gulat pa rin si Lucian Lo. Nang marinig ang tanong ni Yankay, saka lang siya biglang nagising, tumango ng may kaba, at sinabing, Oo. Sinuri ko ang kanyang identity token, siya nga ang head elder ng Heavenly Eagle Imperial City. Nagdikit ang mga kilay ni Yankay at muling nagtanong, bakit siya pumunta rito? Pangit ang ekspresyon ni Lucian nang sabihin niya, para sa usapin ni Jiang Jade Hall. Nabigla si Yankay, gumalaw ang kanyang figure at naglaho mula sa kanyang kinatatayuan. 1900. Nako, ang gwapo naman ng nakababatang kapatid mo. Dali, tumira ka at tingnan mo. Ang Carefree Grove natin ay isang bayan ng kasiyahan, siguradong mag-e-enjoy ka ng husto kaya makakalimutan mong bumalik. Pagkarating ni Mateo sa Carefree Grove, isang babaeng nasa katanghaliang gulang na bahagyang nawala ng magandang anyo ang agad na lumapit sa kanya para hilahin siya, at pilit siyang kinaladkad papasok.
Tumingin si Mateo sa ginang at nagtanong, mayroon bang babae sa lugar ninyo na nagngangalang Harleen? Nang marinig ito ng ginang, agad siyang naging mapagmatsyag at tumingin kay Mateo ng malalim habang nakangiting sinabi, Young Master, ito ay isang rosas na may tinak. Bagamat mukhang kaakit-akit siya, ang kanyang personalidad ay mabangis na parang apoy. Marami tayong magagandang babae rito, kaya bakit hindi? Sir, lumipat sa iba. Ngumiti si Mateo at sinabing, mahilig ang batang Panginoon na ito sa mga kabayong ligaw, gusto ko siya. Magayos ka ng kwarto at dalhin mo rito para sa akin. Naningkit ang mata ng ginang at tumango, dahil nagustuhan ito ng batang Panginoon, ayos lang din. Halika, mga kasama, dalhin ninyo itong Ginoo sa pangunahing silid. Sa pagkakataong ito, isang palaboy ang tumakbo palapit at inakay si Mateo papasok sa pangunahing silid. Ang mga lupang ito ng kasiyahan ay tinanggap din ng maayos sa mga martial artist. Ang paglalakbay ng paglilinang ay lubhang mapanglo, hindi lahat ay kayang mag-focus ng buong puso sa Dao. Matapos maabot ng ilang martial artist na may katamtamang talento ang isang partikular na larangan, napakahirap na magkaroon muli ng mga tagumpay, at natural lamang na mag-aatubiling iwan ang kariktan ng mundo. Ang ganitong uri ng martial artist ay talagang nakararami. Habang naglalakad, natuklasan ni Mateo na sikat pala talaga ang negosyo ng Carefree Grove. Ang hitsura ng mga batang babae rito ay talagang kahanga-hanga. Bukod pa rito, ang bawat isa sa kanilang cultivation ay hindi mahina, na labis na ikinagulat ni Mateo. Nakarating na ang cultivation sa Divine Lord Realm, maging sa Celestial Deity Realm, paano magiging handa ang isang tao na pumunta rito at maging laruan lamang ng mga tao? Pinanatili ni Mateo ang kanyang kahinahunan at nakarating sa isang magandang silid, ang dekorasyon sa loob ay napakarangya. Di nagtagal, sinamahan ng dalawang matipunong lalaki ang isang batang babae at itinulak pabukas ang pinto ng silid. Itinuon ni Mateo ang kanyang tingin at tumingin sa paligid, ngunit nakita niya na ang babaeng ito ay payat at mapatla, may kaunting pasa sa mukha. May posas at kadena pa nga ang mga kamay at binti niya. Pero bago pumunta rito, malinaw na maayos siyang inayos, at marami siyang itinatago. Kahit mukhang pagod na pagod, ang katigasan ng ulo at determinasyong mamatay sa mga mata ng babaeng ito ay hindi maitago kahit anong mangyari. Sumulyap si Mateo at hindi mapigil ang mapabuntong hininga sa kanyang puso. Pagpasok, tinitigan ng dalaga si Mateo. Kung nakakamatay lang ang tingin, malamang ilang beses nang namatay si Mateo. Pero walang pakialam si Mateo at malamig na sinabi, buksan mo ang posas at pulseres niya. Nagulat ang dalawang matipunong lalaking iyon at nag-aalangan na nagsabi, hindi ito. Angkop, di ba? Ginoo, napakabangis ng babaeng ito at marami na siyang nasugatang bisita. Sabi ni Mateo, sa tingin niyo ba, siya, isang dalagang natatakpan ng banal na dagat, ay kayang saktan ako? Isa sa kanila ang nag-isip tungkol dito at binitawan pa rin ang mga pagpigil ni Harleen, at sinabing may malamig na sanggal, maging mas masunurin ka. Kung manggahas ka pa ring maging basto sa mga bisita, alam mo na ang kahihinatnan. Pagkatapos mag-usap, lumabas ang dalawang matipunong lalaking iyon. Nagsalin si Mateo ng isang tasa ng alak para sa kanyang sarili at nagsalin din ng isang tasa ng alak para sa bakanteng upuan sa tapat at gumawa ng isang mapang-akit na kilos, na nakangiting sinabi, umupo ka at mag-usap, uminom ka ng isang tasa ng alak para kumalma ka. Hindi umupo si Harleen. Tumingin siya kay Mateo at sinabing may malamig na ngiti, walang hiya kang nilalang, gusto mo bang gumamit ng alak para patulugin ako? Mangarap ka. Napangiti na lang si Mateo nang marinig iyon. Lumagok siya ng isang beses at ngumiti, Harleen ba ang tawag mo? Ano naman? Ang tatay mo ay si Jiang Jade Hall. Nagbago ang mukha ni Harleen at sinabi niya sa malamig na boses, sino ka? Tumingin si Mateo sa kanya at nakangiting sinabi, 800 taon, Fourth Firmament Celestial Deity, hindi masama, hindi masama. Mukhang ang epekto ng Supreme Jade Void Pill ay ganap nang naipakita. Dahil dito, talagang nagulat si Harleen. Tumingin siya kay Mateo at sinabing may hindi makapaniwalang gulat, ikaw. Sino ka ba talaga? Bakit mo alam na nakainom na ako ng Supreme Jade Void Pill dati? Ang tungkol sa pag-inom ni Harleen ng Divine Grade Supreme Jade Void Pill ay tanging siya at ang kanyang ama lamang, na 2 tao, ang nakakaalam. Kung gayon, paano nalaman ng binata na ito sa harap niya?
Maliban na lang kung. Ngumiti si Mateo at sinabing, nahulaan mo na, di ba? Nakatitig si Harleen kay Mateo at hindi makapaniwalang sinabi, ikaw. Ikaw ba si Mateo? Imposible. Sinabi sa akin ng aking ama na noong umalis ka sa Heavenly Eagle Imperial City, isa ka lamang First Firmament Divine Lord. Ilang daang taon pa lang ang nakalipas, paano ka makakapag-cultivate para maging isang Fifth Firmament Celestial Deity? Maliban na lang. Maliban na lang kung kumain ka ng Celestial Deity daw fruit. Gumawa si Mateo ng isa pang mapang-akit na kilos, sinenyasan siyang umupo at mag-usap. Sa pagkakataong ito, hindi na tumanggi si Harleen, at umupo sa tapat ni Mateo. Maliban na lang, hindi pa rin siya umiinom ng alak. Nihalata ni Mateo na mayroon pa rin itong mapagbantay na puso para sa kanya. Mukhang ang pagkakakulong at ang pagkabihag kay Jiang Jade Hall ay nagtulak sa kanya na magkaroon ng matinding mapagbantay na pag-iisip sa lahat. Iabot mo ang kamay mo, sabi ni Mateo. Nagulat si Harleen pero inilahad pa rin ang isang braso habang sinasabi ito. Iniabot ni Mateo ang kanyang kamay at inilagay ito sa palso ni Harleen, at dahan-daang ipinikit ang kanyang mga mata. Di nagtagal, iminulat niya ang kanyang mga mata at tumango, hindi naman masama, ito nga ang Supreme Jade Void Pill na pinino ko. Nagulat si Harleen at sinabing, pinaghihinalaan mo ba ako? Ngumiti si Mateo at sinabing, tulad ng pagdududa mo sa akin, natural lang na pagdududahan din kita. Nag-isip si Harleen at tumango, sige, pero nakainom na ako ng Supreme Jade Void Pill sa loob ng 8 hanggang 900 taon, masasabi mo kung ako si Harleen o hindi sa pamamagitan lamang ng pagbabasa ng palso ko. Oh! Niloloko mo ba ako? Ngumiti si Mateo at sinabing, ang lakas ng panggamot ng mga divine grade medicinal pills ay hindi mabilis na mawawala. Naniniwala akong naramdaman mo na ang mga benepisyo ng medicinal pill na ito. Ang mga higher grade void spirit divine pills, kahit ang malawak na spirit divine pills, ay maaaring makaapekto pa sa mga martial artist habang buhay. Ang mga medicinal pills na pinino ko mismo, natural na may marka ako sa puso ko. Alam ni Harleen na tama ang sinabi ni Mateo. Dahil sa kanyang talento, imposibleng maging isang fourth firmament celestial deity ng napakabilis. Sa mga ilang taon na ito, habang naglilinang, ang kapangyarihan ng Supreme Jade Void Pill ay may papel pa rin sa mga mahahalagang sandali. Sa ganoong paraan niya mas mabilis na malampasan ang mga hadlang. Dapat malaman ng isa, na abutan na ng kasalukuyang lakas ni Harleen si Jiang Jade Hall. Ang ganitong bilis ng pag-unlad ay hindi kayang isipin ng dating kanya. Salamat. Sabi ni Harleen. Umiling si Mateo at sinabing, swerte ko na nga na hindi mo ako kinamumuhian. Kung hindi dahil sa akin, hindi rin sana itinapon ang iyong ama sa selda ng kamatayan, at hindi ka rin sana napunta sa ganitong kalagayan. Pero umiling si Harleen at sinabing, hindi mo kailangang maging ganito. Sabi ng tatay ko, malaki ang utang na loob niya sa iyo. Dapat tuparin ang pangako niya sa iyo. Alam kong ginawa niya ang lahat para sa kapakanan ko. Habang nagsasalita hanggang dito, hindi na napigilan ni Harleen ang pag-agos ng luha, na parang isang dam na bumukas. Bumantong hininga si Mateo at sinabing, tunay na mapagkakatiwalaan si Brother Jiang. Makakaasa ka, hindi ko hahayaang mamatay ng ganito lang si Brother Jiang. Sa halip, ikaw yan. Paano ka magiging hanggal para humingi ng balat sa isang tigre? Umiyak ng mapait si Harleen at humahagulgol, ako. Wala na talaga akong ibang pagpipilian. Nang marinig ang umiiyak na reklamo ni Harleen, muling nag-alab ang galit ni Mateo. Lumabas na hinanap ni Harleen si Jin Song-yu ng araw na iyon, ngunit hiniling nito sa kanya na ayelay ang katawan nito bago pa man niya payagang makalabas si Jiang Jade Hall. Matatag ang personalidad ni Harleen sa kanyang integridad at ayaw magpasakop. Sino ang mag-aakala na nagsisindi pala si Jin Song ng Soul Eater Incense sa silid? Binigyan niya ng droga si Harleen at dinungisan ang kanyang kawalang kasalanan, at tinatakan pa ang kanyang banal na dagat na nagpadala sa kanya sa Carefree Grove. Matatag ang ugali ni Harleen sa moralidad at matagal nang may determinasyong mamatay. Hindi lang alam ang buhay at kamatayan ni Jiang Jade Hall, kaya naman nanatili siyang walang kabuluhang nabubuhay hanggang sa kasalukuyan. Bumantong hininga muli si Mateo pagkatapos makinig hanggang sa huli. Hinailan niya ang kamay ni Harleen at sinabing, halika, ilalabas kita. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.